Sa aming lugar, tinatawag na akong Christina. Ang pangalan ko ay mukhang masaya, ngunit ang buhay ko bilang manugang ay hindi masaya katulad ng sinasabi ng pangalan ko. 33 na ako ngayon. Nagsasabi ang mga tao na kapag lumampas ka na sa 20 taon, magiging ganap ka ng tao. Ngunit sa tingin ko, ang tunay na pagiging ganap ay nagsisimula lamang kapag naging manugang ka na yun na ang panahon na natututo kang lunukin ang mga salita, ngumiti kahit nasusunog ang puso, at marunong tumahimik sa tamang oras para hindi lumala ang sitwasyon. 4 na taon na akong kasal. Ang aking asawa ay si Bernard Santos, 3 taon na mas matanda sa akin, nagtatrabaho bilang construction technician. Sa kanyang trabaho, katulad na ang araw at gabi, minsan umaga pa lamang ay wala na siya at bumabalik ng halos hating gabi. Minsan ay natutulog pa sa construction site. Ang kanyang damit ay laging amoy alikabok at makina. Si Bernard ay hindi ang uri ng lalaking madaldal. Tahimik siya, ngunit hindi niya karanasang magsugal. Uminom lamang siya ng kaunti tuwing handaan o espesyal na okasyon. Sa labas, sasabihin ng lahat, mapalad ka, Chris, na kapag-asawa ka ng mabait na taong katulad ni Bernard. Ngunit ang mabait na lupa ay madalas na tinatapak ng mga tao nang hindi nag-aalala na madumihan ang kanilang mga paa. Ang bahay ng aming pamilya ay nasa bagong baryo, katabi ng pangunahing kalsada ng barangay. Hindi malawak ang bahay, ngunit may magandang harapan parisukat, gawa sa pulang ladrilyo at makalumang niyog na kulay abong inalis ng araw. Sa loob ay amoy kahoy, usok ng kusina, at malinis na samyo ng lumang kagamitan. Ang amoy na iyon, isang amoy na nagpapaalala na ang isang matandang tao ay matagal nang nanirahan doon, sanay sa lumang gawi, at naniniwala na ang bahay ay dapat may ayos at disiplina. Ang biyenan kong lalaki, si Tatay Rodrigo, ay pumanaw na 6 na taon na ang nakalipas. Naging manugang ako 2 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nang ligawan pa lang kami ni Bernard, sinabi niya sa akin ng tuwiran, isa na lang ang pamilya ko, si nanay. Mahirap siya kausapin, ngunit ipinangako ko sa iyo na hindi kita pahihintulutang masaktan. Narinig ko ang pangakong iyon at natawa lamang, naisip ko na kaya ng isang lalaki ang sinasabi niya. Hindi ko alam na ang pangako ay parang hangin lumipad sa panahon at natunaw ng walang bakas. Naging manugang ako dahil sa simpleng dahilan. Ang aling Estela, ang aking biyenang babae, ay lampas na sa 60 taon, nag-iisang namumuhay pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. 2 siyang paborito sa buhay, higit sa ginto. Una, ang karangalan, at pangalawa, ang oras ng bahay, ang ayos at disiplina ng pamilya. Sinasabi ni Aling Estela na ang oras ng bahay ay katulad ng ugat ng puno, kung mabulok ang ugat, mababagsak ang puno. Kaya naman sa loob ng kanilang tahanan, kahit kung nasaan ang kubyertos, kung paano inilalagay ang pinggan, kahit kung paano kausapin ang tao, lahat ay dapat sumunod sa kanyang kagustuhan. Sa totoo lang, hindi siya ang uri ng biyenang babae na mahirap dahil sa kahirapan, nagagalit dahil kulang. May pensyon siya, may lupa, maayos ang pamumuhay, mayaman siya sa kontrol, mayaman sa kapangyarihan. Namumuhay siya na para bang dapat siyang pagmasdan ng buong barangay at tularan. Kung ang manugang ay natawa ng malakas, masasabi niyang walang modo. Kung ang manugang ay maraming salita, masasabi niyang tsismosa. Kung ang manugang ay tahimik, masasabi niyang bastos at palaaway. Minsan ay nagtatanong ako sa sarili ko, mayroon bang uri ng tao sa mundong ito na kahit huminga ka ay mali pa rin? Sa bahay na ito, natuklasan ko ang sagot. Ang bawat hapunan sa bahay ng pamilya, kahit simple, ay may dapat na tamang hitsura. Si Aling Estela ay makakain ng sabaw na gulay at isda, ngunit tiyak na ang kanin ay dapat masuste, malinis ang gilid ng mangkok, walang nalaglag na butil. Tinitingnan niya ang isang nalaglag na butil ng kanin, katulad ng isang mantsa sa bagong damit. Hindi lamang ito dumi sa ibabaw, kundi dumi sa karangalan ng pamilya. Dahil dito, nabuo sa akin ang isang nakakainis na gawi. Pagkatapos kumain,
Automatiko na ang aking mga kamay na kumukuha ng basahan at punupunasan ng buong mesa mula ibabaw hanggang gilid ng upuan. Pagkatapos lamang nito, daring ko nang tumayo. Minsan, titingnan ako ni Bernard at magbubuntong hininga. Huwag mo nang pansinin. Ganyan talaga si nanay. Sasagot ako. Kung hindi ko papansinin, ako ang mananagot. Titigil siya, alam niya, pero hindi siya may lakas na baguhin ang sitwasyon. Sa loob ng bahay, may isang bagay pang nabanggit sa akin mula pa sa unang araw ng aking pagiging manugang. Sa sala ay may lumang aparador kulay maitim na kahoy, may ukit na mga bulaklak na halos mabura na, nakalagay ng nakadikit sa dingding. Malapit ito sa altar ng pamilya, katulad ng isang bagay na may dignidad at kahalagahan. Kapag nagwawalis ako at dumaan sa tabi nito, hindi ko ito nangahas na hawakan, nilalayuan ko ito. Sinabi ni Aling Estela nang napakalinaw, ang boses niya ay mababa, para bang nagpapadaan sa pagitan ng mga ngipin. Ang aparadong iyan, walang karapatang buksan kahit ikaw. Tandaan mo, narinig ko ito, at naging malamig ang aking likod. Isang aparador lamang, ngunit sinabi niya iyon na para bang nagbabantay siya ng kaba ng kayamanan. Ngunit dahil manugang ako, susundin ko ang gawi. Tumango lang ako, at sinabi sa sarili ko, may mga bagay na mas mabuti na hindi mo malaman. Iyon ay sinasabi ng mga matanda, ng mga tita, at subukan ko man na mamuhay ayon sa sinasabi nito, ngunit kakaiba ang buhay. May mga bagay na ayaw mong malaman, ngunit dala ka pa rin nito. Ang gabing iyon ay gabi, bago magpasko. Sa labas ng barangay, naglalaro ang mga bata, may paputok, at mula sa kapitbahay ay amoy ng nilulutong suman at bibingka. Sa aming kusina ay naglalagablab din ang apoy. Naghuhugas ako ng mga dahon ng saging para sa bukas na paggawa ng puto at suman. Si Aling Estela ay nakaupo sa tabi ng pintuan ng kusina, ang mga kamay ay nag-iimbak ng mga sangkap at ang mga mata ay sumusukat ng bawat kilos ko. Si Bernard ay kaabot lang mula sa construction site, ang kanyang jacket ay basa, hawak ang bag ng mga kagamitan. Nanay, nandito na ako, sabi niya. Hindi agad sumagot si Aling Estela. Ngumunguya siya ng dahan-dahan ng may ritmo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, parang nagbabasa ng talaan. Magpalit ka na ng damit, huwag mong dalahin ang dumi sa loob ng bahay. Tumingin ako kay Bernard. Napahinto siya sandali, pagkatapos ay tahimik na umakyat sa itaas. Sa tuwing ganito, naaawa ako sa kanya, ngunit ang awa ay nagiging frustrasyon din. Nagsasabi ang mga tao na ang isang pagtitiis ay nagdudulot ng 9 na biyaya, ngunit kapag nagtiis ka ng walang hanggan, hindi mo nakikita ang biyaya, nakikita mo lang ang iyong sarili na unti-unting nanghihina. Habang nagtatrabaho ako sa mga dahon ng saging, biglang nagtanong si Aling Estela, hindi ako tinitignan. Ilang araw ka sa pamilya mo ngayong Pasko? Sumagot ako. Baka sa ika-2 o 3 po, bibisita lang kami sandali sa mga magulang ko. Ibinaba niya ang mga sangkap at sinabi ng dahan-dahan at matibay, sandali? Gaano katagal? Huwag mong dalhin silang matagal dito. Maraming gagawin sa bahay ngayong Pasko. Nginuya ko ang aking labi. Naalala ko ang aking mga magulang sa probinsya, buong taon silang nagtatrabaho sa taniman, matahimik at mapayapa. Sa tuwing bumibisita sila sa amin, ang aking nanay ay lagi nang nagsasabi, abala ang bahay ng iyong biyenan, mag-aalam na natin agad pagkatapos ng pagbati. Natatakot ang aking nanay na makaaabala. Natatakot din ako na maliit na turing ang aking nanay, ngunit hindi ako sumagalit. Opo lang ang sinabi ko at bumalik sa kusina. Sa loob ng aking puso ay parang may kumukurot. Ang pakiramdam na ang iyong mga magulang ay tinatrato bilang bisita sa iyong sariling tahanan, iyon ay masakit, katulad ng tinik ng isda na natutuon sa lalamunan. Habang ako ay abala, biglang nagsalita muli si Aling Estela, ang tinig niya ay tila kutsilyo na nakabalot sa bulak. Ang babae, kapag nag-asawa na, dapat alam niya ang direksyon ang bahay ng asawa. Huwag masyadong magkapit sa pamilya ng babae, pangit tingnan. Natigil ako ng isang sandali. Sa isipan ko ay pumasok ang kasabihan, ang ibon ay may pugad, ang tao ay may angkan, ngunit hindi ko ito nabanggit.
Nagpaalala ako sa sarili ko katapusan ng taon na ito, huwag nang gumawa ng malaking bagay. Gusto ko pa ring mapayapa ang Pasko na ito. Gusto ko ring mapahinga si Bernard pagkatapos ng mahirap na mga araw sa trabaho at gusto ko ring magkaroon ng isang hapunan na walang kabigatan. Hindi ko inakala na pagkalipas ng maikling panahon, isang bagay na tila maliit lamang katulad ng isang butil ng bigas ay magbabago ng lahat sa loob ng tahanan. Kinaumagas, nagising ako ng maaga pa. Ganito talaga sa panahon ng Pasko bago ka pa gumising, marami ka nang dapat gawin. Nagbabad ako ng malagkit na bigas, pumili ng munggo, nagliit ng karne para sa pagpapaalat. Si Aling Estela ay nakaupo sa tabi ng pintuan ng kusina. Ang mga braso ay nakahalong sa dibdibo at ang mga mata ay tinitingnan ako na parang isang bagong empleyado na wala pa sa probationary period. Nang tanghali sinabi niya sa akin na magluto ng sopas na bulalo para sa espesyal na hapunan sa katapusan ng taon. Nagluto ako ng bulalo habang naghuhugas ng mga gulay, ang mga kamay ay mabilis, ngunit mabigat ang loob. Si Bernard ay nasa bahay din, pumunta siyang magdala ng mga pangangailangan sa akin, ngunit pagkatapos ng ilang salita ay tumahimik na naman. Ganyan talaga siya, at sa bahay na ito, ang pagiging tahimik ay minsan ang pinakaligtas na paraan. Nang hapon, malamig ang hangin. Sa labas ng barangay, may tumatagal na boses ng nagbebenta ng dahon ng saging, may narinig na tunog ng kotse na may daladalang poinsettia. Ang mga tunog na iyon ay nagpaalaala sa akin ng aking sariling tahanan sa aming pamilya. Sa katapusan ng taon, nagluluto ang aking nanay ng nilagang isda na may luya at tanglad na bumabango sa buong bakuran. Ang aking tatay naman ay nag-aayos ng pambalot ng regalo habang tumatawa. Dito naman, ang tawanan ay bihira katulad ng araw sa taglamig. Nang gabi, sinabi ni Aling Estela na maaga na magtakda ng hapunan. Inilabas ko ang pagkain bulalo, pritong isda na may luya, sopas ng gulay at atsara na sarili ko ang gumawa mula pa noong ilang araw ang nakalipas. Umangat ang mabangong amoy, nagugutom ako. Ngunit hindi ko nais kumain. Alam ko na ang hapunan sa bahay na ito ay hindi para sa pagkabusog, para ito sa pagsunod ng tradisyon at disiplina. Nakaupo si Aling Estela sa dulo ng mesa, tuwid ang likod. Si Bernard ay nakaupo sa kanyang kanan. Nakaupo naman ako sa harapan nila, nakayuko habang naglilingkod ng kanin. Tahimik ang loob ng bahay, maririnig mo ang tunog ng kubyertos sa mangkok. Nang inilapag ko ang mangkok ng kanin sa harapan ni Aling Estela, buminuklat siya ang kilay. Naglilingkod ka ng kanin, nagdidikit pa ng gilid ng mangkok. Nagulat ako, agad kinuha ang tissue at pinunasan ng mahinahon. Sinabi ko ng mababa, "Pasensya na po, nanay, pupunasin ko po agad." Hindi na siya nagsalita, ngunit ang paraan ng kanyang hem na tunog ay nagpainit ng aking mukha. Nagsimula na ang hapunan. Ilang subo pa lamang, nagkuha si Bernard ng isda at inilagay sa aking mangkok. Ginawa niya ito ng mahinahon. Para bang natatakot na makalikha ng ingay, tumingin ako sa kanya, sa loob ko ay may pagmamahal at lungkot na magkasama. Gusto kong magpasalamat, ngunit hindi ko ginawa. Sa bahay na ito, ang matamis na salita ay maaaring maging dahilan para mapag-usapan. Yumukod ako para kunin ang karne, ngunit ang dulo ng kutsara ay dumulas. Isang piraso ng karne ang nahulog sa mesa, at kasama nito ay ilang butil ng kanin na naigulong sa ibabaw. Ilang butil ng kanin lamang, ngunit sa mga mata ni Aling Estela, iyon ay katulad ng isang malaking mantsa na hindi mapatawad. Malakas na inilagay ni Aling Estela ang kanyang mga kubyertos sa mesa, ang ingay ay matulis, hanggang sa nangalit ang aking likod. Ayan na naman ang babae, magaspang ang kamay, nagtatakda ng pagkain pero nagpapalaglag ng ganito. Nagmadali akong kumuha ng tissue at pinunasan, ang boses ko ay natigil. "Pasensya na po, nanay, aksidente po." Ngunit hindi ako pinayagang tapusin ang aking salita ni Aling Estela. Tumayo siya, ang upuan ay kumaskay sa sahig. Naglibot-libot ang kanyang mga mata sa mesa at tinitingnan ang nalaglag na kanin. Pagkatapos ay tumayo siya ng mas mataas at nagsalita, ang bawat salita ay tila nakatuok sa aking mukha. "Aksidente? Anong aksidente?"
Nakikita ko ang paraan ng iyong paggawa, hindi ka karapat-dapat na nasa bahay ko. Walang modo ang sarili mo. Umangat ang aking mga mata kay Bernard parang reflex. Naisip ko na magsasalita siya para sa akin kahit isang salita lang. Nanay, maliit lang iyon, kahit ganun na lang. Ngunit hindi tumingin sa akin si Bernard. Nakatingin siya sa kanyang mangkok. Ang mukha ay naging tense, at ang dalawang kamay ay mahigpit na hawak ang mesa. Lumingon si Aling Estela kay Bernard na parang naghahanap ng kakampi. Bernard, tignan mo ang iyong asawa, pinagalitan ko na siya ng paulit-ulit. Ang babaeng ganito, ano pa ang kayang alagaan? Kayang alagaan ng bahay? Lumunok ng dahan-dahan si Bernard, nagsalita ng napakababa para lang may masabi. Nanay, tigil na, nahulog ang kanin, pupunasin na lang. Isang salita lamang iyon, ngunit para kay Aling Estela, parang dagdag na gatong sa apoy. Tigil? Anong tigil? Binibitiwan mo ba siya? O dala-dala ka na niya? May oras ng bahay ang bahay na ito, hindi lugar kung saan gusto ng sino man ang gawin. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Pakinggan mo ito. Pinakaayoko ang pabaya. Isang butil ng kanin-kanin at biyaya iyon. Kapag nahulog, ibig sabihin ay hinamak mo ang langit, hinamak mo ang bahay ng asawa mo. Gusto kong sabihin na hindi ko hinamak ang sinuman, aksidente lang talaga, ngunit natigil ang salita sa aking lalamunan. Alam ko na ang kailangan ni Aling Estela ay hindi ang katotohanan, kailangan niya ng taong papagalitan niya. Humakbang siya palapit. Nakaupo pa rin ako, hindi pa nakagawa ng tamang postura ng pagtayo. Nang lumapat ang kanyang anino sa aking mukha, tumayo ka. Agad akong tumayo. Ang upuan sa likod ko ay kumaskad ng malakas sa sahig. Nagulumihanan ako. Nanay, pasensya na po ako. Bago ko matapusin ang salita, isang sampal ang dumating diretso sa aking pisngi. Narinig ko ang tunog bago ko naramdaman ang sakit. Nangitim ang aking paningin saglit, parang may kumukuha ng ilaw sa mundong aking nakikita. Nakatayo akong wala sa sarili, mainit at masakit ang pisngi. Sa sandaling iyon, hindi lamang sakit ang naramdaman ko, kundi kahihiyan. Kahihiyan na nakita ng aking asawa, nagawa akong sampalin sa harap niya katulad ng isang batang walang disiplina. Hindi pa rin ako nakakapag-isip ng husto nang biglang hinawakan ni Aling Estela ang aking pulso at hinila pabalik sa mesa. Punasan mo ito. Punasan. Ang salitang pamilya ay katulad ng isang timba ng malamig na tubig na itinapon sa aking pagpapahalaga sa sarili. Naramdaman ko ang pagiging piga ng aking lalamunan. Masakit ang aking mga mata, ngunit hindi ako umiyak. Ang pag-iyak para kay Aling Estela ay palabas lamang, at kapag gumagawa ka ng palabas, mas malaki ang pagkakataon niyang apihin ka. Yumuko ako, nanginginig ang kamay, pinunasan ang ilang butil ng kanin. Narinig ko ang kanyang tinig sa itaas ng aking ulo, ang bawat salita ay katulad ng tinik. Nagsasabi ang mga tao matuto sa pagkain, sa pagsasalita, sa pagtanggap, sa pagbibigay. Ano ang natutuhan mo? O eksperto ka sa pagiging biktima? Nginuya ko ng mahigpit ang aking labi. Hindi ko gusto ang makipagtalo. Wala na rin akong lakas para makipagtalo. Bigla niyang hinila ang aking balikat, nagulumihanan ako. Tingnan mo ako habang nagsasalita. Itinangal ko ang aking ulo. Umaagos ang aking mga luha, ngunit sinikap kong pigilan ang pag-iyak. Nagsalita na ako. Tanggap ko itong tahanan bilang aking sariling tahanan. Bago pa matapos ang aking salita, muli siyang sumalpal. Mas malakas na ngayon, nagulumihanan ako ng husto at napilitan akong sumandal sa gilid ng mesa. Nayanig ang mangkok ng bulalo, inalog ang sabaw. Tumalon si Bernard, ngunit nakatayo lamang siya, katulad ng taong naipako sa sahig. Tumingin ako sa kanya, hinihintay ang isang kamay na hahila sa akin papalayo o isang salita na sapat para itigil ang sitwasyon. Ngunit si Bernard ay sumingaw lang ng malakas, pagkatapos ay lumiyab ang kanyang mga mata pababa. Nagsalita siya nang halos hindi maririnig. Nanay, umakyat ka na sa kwarto. Para akong nadinig ng mali. Literal na lumipat siya. Nagmadali siyang humakbang patungo sa hagdan, katulad ng isang taong tumatakbo.
Ang ingay ng kanyang mga paa sa mga baitang ng kahoy, pagkatapos ay ang tunog ng pagkakasara ng pintuan ng kwarto, malamig at matapat, katulad ng isang tagaputol. At naiwan ako roon sa sala, sa harap ni Aling Estela, na nagngangalit pa rin. Bigla akong naramdamang magaan-magaan na parang lahat ng aking sandigan ay naalis mula sa aking ilalim ng paa. Tumingin si Aling Estela sa likod ni Bernard. Pagkatapos ay lumingon sa akin, ang mga mata niya ay puno ng paghamak. Nakita mo? Ayaw na niya sa iyo. Ang babaeng pabayaan ng asawa, malaman mo ang iyong lugar. Gusto kong sumigaw na hindi ayaw niya sa akin, takot lang siya kay Aling Estela. Ngunit hindi ko ito naipahayag. Naramdaman ko lamang na ang aking puso ay unti-unting nagiging malamig-malamig nang ang sakit sa pisngi ay hindi na rin maramdaman. Yumukod ako para kunin ang mga kubyertos na nahulog sa sahig. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit patuloy akong kumukuha. Patuloy na inilalagay ang mga ito sa mesa katulad ng isang makina. Dahil sa bahay na ito, kapag bumagsak ako, walang tutulong sa akin. Sa isipan ko ay paulit-ulit na tumunog ang isang kasabihan. Ang isang punong walang karibal. Ngunit biglang napagtanto ko na ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi ang kalungkutan, kundi ang kalungkutan sa kabila ng pagkakaroon ng asawa sa tabi mo. Nakatayo akong walang galaw sa sala, hawak pa rin ang basahan na ginamit ko sa pagtanggal ng mantsa mula sa mesa. Mainit at masakit ang aking pisngi kahit wala akong salamin, alam ko na pula na ito. Ngunit ang sakit sa labas ay hindi kapantay ng sakit sa loob. Naramdaman ko ang kahihiyan na hiya na nasampal ako sa harap ng mesa ng pagkain, sa harap ng sariling asawa, katulad ng isang batang walang alam. Muli itong umupo si Aling Estela sa kanyang dating lugar, katulad ng lahat ay normal lamang. Kumain siya ng isda ng dahan-dahan. Ang kapanatagan na iyon ay mas nakakakilig sa akin kaysa sa kanyang pagsigaw. Mula bukas, tiyakin mo na gagawa ka ng lahat ng may ingat. Ang bahay na ito ay hindi nagpapanatili ng pabaya. Hindi ako sumagot. Natatakot akong buksan ang bibig. Baka umiyak ako. At para kay Aling Estela, ang pag-iyak ay kahinaan. At ang kahinaan ay magdudulot ng mas maraming presyon. Nag-aligid at naghugasan ng mga pinggan ang malamig na tubig, ang puting bula ng sabon, ngunit mahigpit na piga ang aking lalamunan. Naghugas ako ng hanggang maputikan lahat ng mangkok, ngunit ang pakiramdam ko ay parang hinugas ng iba ang loob ko. Sa kusina ay maririnig lamang ang tunog ng tubig at ang pagtawid ng mga pinggan sa isa't isa, katulad ng tunog ng panunuya. Hindi tumulong si Aling Estela. Nakaupo siya sa sala at nagnginui ng kanyang mga betel. Paminsan-minsang umubo siya ng matuyo at bumulong ng ilang salita na hindi ko marinig. Alam ko na naghihintay siya na maging mas marunong ako, mas masunurin katulad ng paraan ng paghubog sa mga batang puno. Nang madilim na ang ilaw, umakyat ako sa kwarto. Mabigat ang bawat hakbang sa hagdan. Sa itaas, ang pintuan ng aming kwarto ay nakaawang. Itinulak ko ng dahan-dahan, nakita ko si Bernard na nakatayo na, nakaharap sa bintana. Ang dalawang kamay ay humahawak sa rehas, tinitingnan ang madilim na bakuran. Hindi siya lumingon. Hindi rin nagtanong kung masakit pa rin ang aking pisngi. Naghintay ako ng isang salita, kahit maliit lamang. Okay ka ba? Kahit ganon. Ngunit nanatiling tahimik siya ng matagal na panahon na maririnig mo ang iyong sariling paghinga. Nagsalita ako muna, mahinang tinig. Iniwanan mo ako. Sa sandaling iyon, mahigpit na kumapit ang mga kamay ni Bernard, puti ang mga kasukasuan niya. Hindi pa rin siya lumingon. Pagkalipas ng matagal ay sumagot siya, ang bawat salita ay tulad ng bato na nahuhulog. Hindi kita iniwan, hindi na rin ako makayanan pa. Natawa ako, ngunit luha na ang lumabas. Hindi mo makayanan, taas naman nang akyat mo kaagad pagkatapos. Naiwan akong nakatayo doon. Lumingon si Bernard. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ko na mapula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod ng taong napindot sa sulok ng dingding at hindi alam kung saan suntukan. Sa tingin mo ba ay wala akong sakit? Nagsalita siya ng mabilis. Pagkatapos ay ibinaba ang tinig. Tinitingnan ko si nanay. Tinitingnan kita, nararamdaman kong walang kwenta ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto kong sabihin,
Sige, gawin mo na ang isang bagay, ngunit naharang ito ng ibang salita niya, mababa at mabigat. May mga bagay sa bahay na ito na itinatago ni nanay, tinatago niya ng buong buhay. Alam ko na. Matagal ko nang alam. Natigil akong nakatayo. Alam niya ang ano. Hindi sumagot si Bernard kaagad. Humakbang siya sa cabinet ng damit, binuksan ang drawer, kinuha ang susi ng kotse, inilagay sa kanyang bulsa, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay iba na, hindi na ito ang pamimikas na mga mata. Bumaba ka kasama ko. Sabihin mo huwag pabayaang isipin ni nanay na natatakot ka. Sinundan ko siya pababa. Ang hagdan ay umiyak-iyak, ang bawat hakbang ay parang yumuyurak sa isang bagay na ipinagbawal. Nakaupo pa rin si Aling Estela sa sala. Nakita ang pag-akyat ni Bernard, mabilis na tinanaw siya. Bumaba ka para saan? Matulog ka na may trabaho ka bukas. Hindi sumagot si Bernard sa karaniwan niyang paraan. Tuwid ang kanyang lakad diretso sa lumang aparador na nakalagay sa dingding. Ang aparador na hindi ko karanasang hawakan. Naramdaman ko ang pagigpitan ng aking puso. Ang gintong kandado sa salamin ng aparador ay kumikislap, katulad ng isang mata na nakakatingin. Agad tumayo si Aling Estela. Bernard, ano ang ginagawa mo? Yumukod si Bernard, nakita ko na hawak niya ang isang maliit na susi na kulay mapurol. Ipinasok niya ang susi sa kandado, pinaikot, isang tunog ng click. Ang tunog na iyon ay maliit lamang, ngunit narinig ko itong katulad ng pagbubukas ng isang malaking harang sa loob ng bahay. Nagmadaling lumayo si Aling Estela, hinawakan ang braso ni Bernard. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hinila ni Bernard ang kanyang braso pabalik. Si nanay ang siyang nasisiraan ng ulo. Pinapanatili mo ang aparadong ito, katulad ng pinananatili mo ang iyong buhay. Ano ang natatakot ka? Hindi ito ang iyong negosyo. Ito ay para sa panalangin ng iyong ama. Kapag hinawakan mo ito, hindi ka patatawarin ng iyong ama. Nakatayo ako, nang malayo nararamdaman ang lamig sa aking likod. Mula ng araw na nakarating ako rito, hindi ko nakita si Aling Estela na nagulat ng ganito. Karaniwan kapag nagagalit siya, namumula ang mukha, mataas ang tinig, ngunit nasa posisyon pa rin siya ng higit na malakas. Ngayon, tunay siyang nagulat, ang mga mata niya ay patuloy na gumagalaw, ang mga kamay ay nangingisay, katulad ng taong natatakot na makita siya ng ibang tao na mahina. Binuksan ni Bernard ang salamin ng aparador, lumabas ang amoy ng lumang kahoy at basang papel. Sa loob ay nakahanay ang ilang makapal na papel na nakatali sa tali, isang maliit na kahon ng metal at isang lumang libro na may kupas na takip sa mga sulok. Ang mga gilid ng libro ay nakabaluktot, katulad ng kinagat ng oras. Kinuha ni Bernard ang libro, nagsimulang sumigaw si Aling Estela. Ilagay mo iyan, ilagay mo agad. Lumingon si Bernard mahinahon, ngunit malamig ang tinig. Hinahampas ni nanay ang asawa ko, nilalait siya. Pagkatapos ay idinagdag mo pa. Hanggang kailan mo ito gagawin? Lagi ba akong yuyuko? Biglang nagbago ang tinig ni Aling Estela, naging malambot katulad ng pagbubuhos ng pulot. Bernard, mainit ang ulo ko, itinutuwid ko lang. Huwag gawing malaking bagay ito. Ang tahanan ay may disiplina, ang mga problema ay kailangang pag-usapan ng pribado. Bahagyang ngumiti si Bernard, ang ngiti ay umabot sa aking tenga at malamig. Sinasabi ng nanay na disiplina, ngunit itinuturo ang disiplina sa pamamagitan ng sampal, ng mura, at pagpilit sa iba na tumahimik. Anong uri ng disiplina iyon? Tinitingnan ko ang aking asawa, sa loob ng aking puso ay nagkaguluhan. Naninirahan kami ni Bernard ng 4 na taon, bihira siyang magsalita ng mahaba. Sa tuwing malakas ang sigaw ni Aling Estela, basta na lamang siya nagsasabi ng tama na, "Nanay." Ngayon malinaw ang kanyang salita. Ang bawat salita ay parang matagal na siyang nagpipigil. Lumingon si Aling Estela sa akin, ang mga mata niya ay naglalagablab. "Dahil sa iyo sinabihan mo siya, hindi ba? Masaya ka ba na masira ang tahanan ng ibang tao?" Biglang sumabog ang aking tinig, nanginginig, ngunit hindi naduwag. Hindi ko sinabihan siya. Ayaw ko lang muling masampal. Itinaas ni Aling Estela ang kanyang kamay, parang sasampalin muli, ngunit agad na hinarangan ni Bernard. Hinawakan niya ang pulso ng kanyang ina, mahigpit na mahigpit.
Sapat na. Kung ilalabas pa ng nanay ang kamay, aalis kami ng gabi na ito sa bahay na ito. Natigil si Aling Estela. Malamang ay hindi niya inakala na magagawa ng kanyang anak na sabihin ang ganitong salita. Hinila niya ang kanyang kamay, pabalik umurong ng isang hakbang, ang dibdibo niya ay humihinga ng mabilis. Hinila ni Bernard ang upuan, inilagay ang libro sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang unang pahina. Ang tunog ng tuyong papel bawat layer ay katulad ng pagbabalat ng isang peklat. Biglang sumigaw si Aling Estela, ngunit ang sigaw ay wala ng kapangyarihang katulad ng dati. Nagbasag ito katulad ng isang piraso ng porselana na nahulog. "Huwag basahin, Bernard. Pakiusap kita, huwag basahin." Hindi tumingin pataas si Bernard. Isang salita lamang ang sinabi niya, mababa at matigas. "Kung ayaw ng nanay na basahin ko ito, sabihin ng nanay mismo." Natigil si Aling Estela. Nakita ko ang dalawang kamay niya na kumukurot ang kuko ay isinalpak sa palad. Dati kong akala na si Aling Estela ay isang babae na hindi marunong matakot. Ngayon, siya ay natakot ng husto. Ang mga mata niya ay naglibot ng paulit-ulit katulad ng taong nangangahulog, ngunit nagpapanggap na nakahawak pa rin sa gilid. Pagkatapos ay biglang umupo siya sa upuan, katulad ng isang taong nabunutan ng lahat ng buto. Nagsalita siya ng hindi malinaw katulad ng nagsasalita sa sahig. "Ikaw, huwag mo akong tiningnan ng ganon. Hindi ako masamang tao mula sa simula. Nakatayo ako ng walang galaw. Ang pariralang hindi ako masamang tao mula sa simula ay katulad ng pag-aamo ng sarili, ngunit ang kanyang mga mata sa sandaling iyon ay katulad ng mga mata ng isang taong malapit nang umiyak. Totoong pag-iyak hindi na para sa palabas, walang panahon para mapanatili ang karangalan." "Nanay, magsalita ka, ano ang nangyari?" Tumingin si Aling Estela, pataas sa altar ng pamilya, tumingin sa litrato ni Tatay Rodrigo, pagkatapos ay lumingon hindi tumingin ng tuwid sa kanyang anak, katulad ng kapag tumingin siya ng tuwid, ang lahat ay mababagsak. Noong panahon na iyon, 21 anyos pa lang ang nanay, sabi niya mababa ang tinig. "Masyadong bata pa bata kaya hangal." Nagulat ako sa salitang hangal. Ang babaeng kakasampal sa akin at sinabi akong probinsyana ngayon ay tinatawag niyang hangal ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magkuwento. Noong panahon na iyon, nagtatrabaho siya sa isang garment factory sa bayan. May isang lalaki na madalas na pumunta para mag-pick up ng mga order, maraming sasabihin, marunong manligaw, marunong mangako. Nagtiwala siya, sinabi niya na noong panahon na iyon, katulad lang siya ng lahat ng babae, ang marinig ng matamis na salita ay mag-isip na pagmamahal na iyon. Pinigilan ni Bernard ang kanyang salita, ang tinig niya ay pinilit maging mababa. At pagkatapos, bahagyang ngumiti si Aling Estela, ngunit ang bibig niya ay baluktot, at pagkatapos nagbuntis ang nanay. Narinig ko iyon at nanlamig ang aking likod. Sa loob ng bahay, may mga bagay na hindi sinasabi ng tao, hindi dahil bihira ang mga ito, kundi dahil dumapo iyon sa karangalan na ginagamit ng tao para sukatin at humusga. Isang babaeng nagbuntis ng hindi kasal sa panahon na iyon, sapat na iyon para mawasak siya ng mga dila sa buong barangay. Patuloy ni Aling Estela, ang tinig ay unti-unting bumababa. Sinabi ng nanay sa kanya, nangako siyang mag-aasawa pagkatapos ay nawala. Nawala na parang hindi siya umiral kailanman. Mahigpit nang iningasan ni Bernard ang kanyang panga. Nakita ko ang kanyang sentido, gumagalaw. Pinunasan ni Aling Estela ang kanyang mukha, ngunit habang pinupunasan, lalo itong nagiging basa. Hinanap ng nanay siya, tinutukoy ng mga tao, itinaboy. Umuwi ang nanay sa mga lolo at lola mo, halos pinatay nila ang nanay, hindi dahil sa galit kundi sa takot. Takot na malaman ng mga kapitbahay, takot na mapahiya ang mga kamag-anak, takot na ang mapaminsalang pangalan ay kumapit sa buong angkan. Biglang nararamdaman ko na ang aking lalamunan ay mahigpit na mahigpit. Hindi ko sinisipi si Aling Estela, ngunit nailarawan ko ang isang babaeng bata na pilitan sa sulok ng dingding, maraming kahilingan din iyon. Ngunit ang pagkaawa ay hindi nangangahulugan na may karapatang pahirapan ang iba. Biglang umiyak si Aling Estela malakas. Itinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang dalawang kamay
Ang tunog ng pag-iyak ay katulad ng hangin na bumabagsak sa puwang ng pintuan, matagal at mahal. Nakatayo si Bernard ng walang galaw. Tinitingnan niya ang umiiyak na ina, mapula ang kanyang mga mata. Ngunit kaiba kay Aling Estela, siya ay namumula dahil sa galit at sakit ng sabay. Naalala ko ang mga beses na sinampalan niya ako. Sa tuwing itinaas ang kanyang kamay, hindi siya nanginginig. Sa tuwing sinabi niyang probinsyana, hindi siya natigil. Ngayon ay umiiyak katulad ng isang taong itinapon sa kailaliman ng balon, walang makakatulong. Pagkalipas ng matagal, muling nagsalita si Aling Estela, mahinang tinig. Mula sa araw na iyon, nagbago ang nanay. Kapag nakikita ang masayang tao, naiinis ang nanay. Kapag nakikita ang maligayang babae, nagdududa ang nanay. Natatakot ang nanay na hamakin siya ng tao, kaya pinagtatakot muna ng nanay ang tao bago siya. Narinig ko iyon at nangilabot ang aking katawan. Kaya pala, ang pagiging malupit ni Aling Estela ay hindi kusa. Ito ay hinulma mula sa napakalaking sakit at napakatagal na takot. Ngunit ang pagmamahal sa kapwa ay tama lamang kapag natigil ang sarili. Si Aling Estela naman, ginamit niya ang kanyang sakit bilang latigo para sa iba. Nagtanong si Bernard, ang tinig niya ay mababa katulad ng pagputol ng dahan-dahan. Si Tatay Rodrigo, alam niya? Umiling si Aling Estela, ang luha ay bumabagsak sa manggas. Hindi. Pinakasalan niya ang nanay pagkatapos. Masyadong mabait siya, kaya mas natakot ang nanay. Natakot na mawala, matakot na pabayaan, natakot na balang araw malaman niya ang nakaraan at hamakin niya. Tumingin ako sa litrato ng biyenan kong lalaki sa altar. Kung buhay pa siya, hahamakin niya kaya? Hindi ako makatiyak. Ngunit natiyak ko ang isang bagay, ang paraan ng pagpapanatili ni Aling Estela ng oras ng bahay ay hindi dahil sa paggalang sa kanya, kundi dahil pinoprotektahan niya ang balat ng kanyang sarili. Tumayo si Aling Estela sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magkuwento, tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay wala ng apoy, isang uri ng pagod na napakatanda na. Ikaw, alam ko na mahirap ang pagiging manugang ko. Nagsalita siya, ang tinig niya ay parang gustong lumambot, ngunit natatakot na lumambot na siya. Ngunit ayaw kong mapagalitan ng mga tao ang tahanan na ito. Ayaw ko. Biglang nagbago ang usapan ko. Sinalpal mo ako sa harap ng aking asawa at sinabi mo na ayaw mo na mapahiya. Ano ang nangyari? Natigil si Aling Estela. Namumula ang kanyang mukha. Lumingon si Bernard sa akin na nagtaka na nagsalita ako ng ganon. Si Aling Estela naman ay nanatiling tahimik sa matagal na panahon. Nagsalita siya, ang tinig ay maliit katulad ng nahulog sa sahig. Hindi ko alam ang ibang paraan. Gusto kong sagutin, hindi mo alam kaya dapat kang matuto, ngunit napigilan ng piga ang aking lalamunan. Biglang napagtanto ko may mga tao na buong buhay nilang natutuhan kung paano matakot ang ibang tao sa kanila, ngunit hindi natutuhan kung paano humingi ng tawad. Ibinaba ni Bernard ang kanyang kamay sa libro, dahan-dahang isinara ang kalahati, ngunit hindi ganap na isinara. Nagsalita siya ng mahinahon, hanggang nakakatakot ang pagiging mahinahon niya. Narinig ko ang kuwento ng nanay, ngunit kailangan ko ring malaman ang tungkol sa akin. Ang hangin sa loob ng silid ay muli noong naging makapal. Tinitingnan ni Aling Estela ang libro na parang tinitingnan ang isang kutsilyo na nakalagay sa mesa. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawa, pakiramdam ko ay nakatayo sa pagitan ng dalawang agos ng tubig na magkaibang direksyon. Isang panig ay ang nakaraan ng aking biyenang babae, isang panig ay ang katayuan ng aking asawa. Hindi ko na naramdaman ang masakit ng pisngi ko. Isang mas malaking sakit ay darating at hindi ito nasa balat. Nasa lugar na ang mga tao ay namumuhay ng maraming taon na may isang pangalan, isang pinagmulan at isang araw. Biglang napagtanto na ang pinagmulan na iyon ay hindi naman niya. Hindi na muling nagsalita si Bernard, hawak niya ang libro sa harap. Ang kamay ay nakalagay sa gilid katulad ng pinigilan ang isang naiisip na gustong sumabog. Si Aling Estela ay nakaupo roon, namumula ang mga mata, ngunit ang kahinang nagpakita niya, kakaunti lamang, ay mabilis na naglaho. Napagtanto ko na umiiyak siya dahil sa kanyang nakaraan, ngunit pagdating sa kasalukuyan
automatiko siyang nagtatanggol katulad ng instinct. Bernard, tinawag niya mahinang tinig. May mga bagay na mas mabuti na hindi mo malaman. Sumagot si Bernard ng maikli. Hindi ko malalaman kung paano mamuhay, hindi ko malalaman. Pinihit niya ang susunod na pahina. Sa ilalim ng mga salita ay may mga lugar na nagkulay dilaw katulad ng minsan ng tinamaan ng tubig at pagkatapos ay pinatuyo. Nakatayo akong nakatingin at nanilabot hindi dahil sa papel kundi dahil sa paraan ng pagpapanatili ng tao ng isang lihim ng napakatagal. Hayaan itong mabulok sa loob ng aparador, ngunit mamuhay pa rin na parang walang nangyari. Binasa ni Bernard, nang dahan-dahan ang tinig niya ay mapanglaw katulad ng matuyo ng tunog. 12 ng Mayo noon, kailangan kong ilubog ang bagay na ito sa kailaliman ng aking puso. Kung may makaalam, mawawala ang lahat ko. Agad na sumigaw si Aling Estela, ngunit ang sigaw ay wala ng kapangyarihan. Nasira ito katulad ng isang pinggang porselana na nahulog. Huwag basahin, Bernard. Pakiusap, huwag basahin. Hindi tumitingin pataas si Bernard. Isang salita lamang ang sinabi niya, mahinahon ngunit matigas. Kung ayaw ng nanay, nabasahin ko ito, sabihin ng nanay mismo. Naglaro ang mga labi ni Aling Estela, walang lumabas. Nakita ko na mahigpit na nakakurot ang dalawang kamay niya, ang kuko ay isinalpak sa palad. Pagkatapos ay biglang umupo siya na katulad ng isang taong binunutan ng gulugod. Nagsalita siya nang halos hindi marinig, katulad ng nagsasalita sa sahig. Nagsalita siya, ang tinig ay kumawala katulad ng isang bato mula sa bibig. Ikaw, huwag mo akong tingnan ng ganon. Hindi ako masamang tao mula sa simula. Nakatayo akong walang galaw. Ang parira lang hindi masamang tao mula sa simula, katulad ng pagtatanggol sa sarili, ngunit ang kanyang mga mata sa sandaling iyon ay katulad ng mga mata ng isang taong malapit ng umiyak. Totoong umiyak, hindi para sa palabas. Hindi na rin napapanatiling ang karangalan. Kaya nagtanong si Bernard, ang tinig niya ay mababa at matagal katulad ng nagbabara ng dahan-dahan sa isang pako. Si Tatay Rodrigo, ang nanay ba ay tunay na ama ko? Ito ba iyon? Ang katanungang ito? Gabing bago Pasko sa labas ay may paputok at amoy ng nilulutong pagkain para sa handaan. At dito sa loob ng tahanan, isang lalaki ang nagtatanong sa sarili kung saan siya nagmula. Umiling si Aling Estela ng paulit-ulit katulad ng gustong itakwil ang buong langit, hindi katulad ng inaakala mo. Bernard, huwag mo na pansinin. Bahagyang ngumiti si Bernard, ang ngiti ay natuyo na tunog. Huwag pansinin. 35 taon akong nanirahan ng ganito. Tinawag ko ang tatay bilang tatay, nagtiwala sa nanay bilang nanay. Ngayon ay sinasabi ng nanay sa akin na huwag ko na pansinin. Paano ko ito hindi papansinin? Napatira pa si Aling Estela sa upuan, ang mga mata niya ay namumula, ngunit ang mahinang ekspresyon niya kanina ay mabilis na nawala. Ang nanay niya ay umiiyak dahil sa nakaraan, ngunit pagdating sa kasalukuyan, automatiko na siyang nagtatanggol. Kung pansinin mo, maraming mapapanganib o mawawalan ang nanay ng dahilan. Ang ina mo ay umiiyak, ngunit hindi ka naman nagpaparamdam. Biglang nagtanong si Bernard, ang tinig niya ay mababa na ngayon ngunit matatag katulad ng pagpukpok ng mga pako. Ang tunay na ama ko, sino siya? Umurong si Aling Estela, ang mga mata niya ay mabilis na naglibot. Nakita ko na naghahanap siya ng paraan ng pagtakas gamit ang salita, ngunit hindi niya ito makita. Bernard, nagsalita siya ng maputol. Ilang taon ka nang tumatawag sa iyong tatay bilang tatay. Mabait siya sa iyo, pinalaki ka niya. Ano pa ang gusto mo? Agad sumagot si Bernard katulad ng matagal niyang inihanda. Gusto ko ang katotohanan. Pagkatapos ay ibinaba ang tinig niya, ang bawat salita ay katulad ng mabagal na pagputol. O natatakot ang nanay. Kapag nalaman ko, hindi mo na ako titingnan ng katulad ng ngayon. Nanginig si Aling Estela, ang mga kamay niya ay kumapit sa gilid ng mesa. Makikita ko ang pawis sa kanyang noo. Nagsisikap siyang mapanatiling mahinahon, ngunit ang mga salita ay lumabas na magulo. Ito ay isang taong nakilala ko noon. Minasipan si Bernard. Sino? Umiling si Aling Estela nang halos nang hihiram ng lakas.
Huwag nang magtanong pa. Nagsalita si Bernard ng matigas ang tinig na ito ay hindi maliit na pagtutol kundi matikas na babala. Nanay, kung patuloy na magtatago hahanapin ko pa ang ibang makakaalam. Palagay ka bang hindi alam ng ibang tao sa labas ang bagay na ito kahit ngayon? Iyon ang nagpanginig sa akin. Biglang naalala ko ang mga mata ni Aling Estela kagabi, tunay na natakot, hindi lamang natakot dahil binasa ni Bernard ang libro, kundi natakot dahil may ibang tao din na may hawak ng lihim na iyon. Nagsalita si Mang Seling, ang tinig ay katulad ng nasisigurado. Bernard, huwag kang magdala ng ibang tao sa loob. Ang mga bagay ng pamilya, pag-usapan nating mag-isa. Agad sumagot si Bernard. Mag-isa. 4 na taon nang sarado ang aming bahay. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng aming bahay? Ang asawa ko ay nasampal, siniraan ako, ay nanatiling tahimik dahil naisip kong mainit ang ulo ng nanay. Naging mas matapang ang nagawa mo dahil tahimik ako. Narinig ko iyon at nagiging masakit ang aking mga mata. Hindi dahil pinagtanggol niya ako, kundi dahil ang salitang tahimik ay napakatotoo na napakasakit. Isang mabigat na katahimikan, pagkatapos ay biglang nagsalita si Mang Seling nang katulad ng lumalambot. Tumaas ang Seling, sinabi niya. Ang tinig ay katulad ng sinisikap na huwag sumabog. Ang tatay mo, ang lalaki na tatay mo ay si Kuya Vicente, kapatid na lalaki ng iyong tatay Rodrigo. Naiguluhan ang aking mga tenga. Tumingin ako kay Bernard, tumingin ko, nang hindi ko kayang tumingin agad sa kanya dahil natatakot akong makita ang kanyang ekspresyon, ngunit nakita ko pa rin. Paulit-ulit na kumikislap ang kanyang mga mata, katulad ng hindi makapaniwala sa kanyang sariling tainga. Nagtanong siya, napakababa ang tinig. Napakababa, kaya akala ko ay nagtatanong siya sa kanyang sarili, hindi sa tatay. Sino pa? Tumango si Aling Estela, ang mga kamay niya ay kahit paano ay humigpit sa tali ng buhok. Pagkatapos ay nagsakay siya ng tulad ng isang taong sapilitang pumirma. Isang salitang oo lamang, ngunit katulad ng isang bagay na bumagsak sa loob ng tahanan. Narinig ko ang tiktak ng relo sa dingding ng napakaliit ngunit napakaliit. Nagsalita si Bernard mababa, patuloy. Kaya ang tatay ko sa batas, si Tatay Rodrigo, hindi niya talaga ako anak sa dugo. Nanatiling tahimik si Aling Estela. Lumingon siya sa altar, tumingin sa litrato ni Tatay Rodrigo, pagkatapos ay lumingon nang hindi tumingin ng tuwid sa kanyang anak. Katulad ng kapag tumingin siya ng tuwid, mababagsak ang lahat. Si Bernard ay nanatiling nakatayo, nang matagal hindi siya tumingin sa akin, hindi siya tumingin kay Aling Estela, tumingin siya sa altar. Ang kandila sa altar ay nagbibigay ng madilaw na liwanag sa mukha ni Tatay Rodrigo. Sa litrato, ang matamis ng ngiti ay nananatiling matamis. Ngunit sa mga mata ni Bernard ngayon, ang ngiti ang iyon ay bigla na lamang naging nakakasakit. Nagtanong siya, napakababa ang tinig. Hindi sa tatay, sino pa? Lumaki ang mga mata ni Aling Estela at pinipilit nilang itakwil ang buong langit. Hindi katulad ng iniisip mo. Bernard, huwag mo na pansinin. Bahagyang ngumiti si Bernard. Ang ngiti ay tuyong tunog. Pansinin, 35 taon akong namuhay ng ganito. Tinawag ko ang tatay bilang tatay, nagtiwala sa nanay bilang nanay. Ngayon ay sasabihin ng nanay sa akin na huwag ko nang pansinin, paano ko ito hindi papansinin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa hangin sa labas o sa lamig, kundi dahil sa isipan ko ay paulit-ulit na lumalabas ang larawan ni Bernard na hawak ang papel at inilagay ito sa ilalim ng altar, at pagkatapos ay bumalik ang likod niya at umalis katulad ng isang taong binunutan ng lahat ng dugo. Pumunta ako sa banyo para hugasan ang mukha, ang malamig na tubig ay dumampi sa aking mukha at nakita ko ang sarili sa salamin. Nagulat ako, hindi dahil sa markang bughaw sa pisngi, kundi dahil sa mga mata ko sa salamin. Hindi na ito ang mga mata ng isang taong nagtitiis. Ito na ang mga mata ng isang taong nakapagtanggap na. May mga bagay na tinitiisin mo ng matagal at nagiging singsing na nakasabit sa iyong leeg. Ang magtiis pa ay para sa sarili mong pagsakal. Lumabas ako mula sa banyo. Ang sala ay madilim na may maliit na dilaw na nightlight pa lang. Si Aling Estela
ay nasa upuan pa rin ang betel sa maliit na plato, ngunit hindi na niya nginuya. Walang galaw. Tumayo ako ng ilang hakbang mula sa kanya. Ang aking tinig ay matuyo. Alam ba niya kung nasaan si Bernard? Itinaas ni Aling Estela ang kanyang ulo, mamula ang mga mata, ngunit ang mga mata niya ay matalas pa. Lumayo para makapagpahinga. Huwag kang gumawa ng palabas. Natawa ako, maliit ngunit mapait. Pahinga o pagtakas? Masabi lang, nagsalita si Aling Estela, naglagay ng kamay sa mesa, ang ingay ng kuko ay malakas. Pakinggan mo ako, ang nangyari ngayon huwag sabihin sa kahit sinuman. Huwag sa mga kapitbahay, huwag sa mga kamag-anak, huwag sa iyong pamilya. Kapag may nagtanong, sabihing mag-asawa lang na nag-away. Naiintindihan? Tinitingnan ko siya, biglang naramdaman ko ang pagod. Ngunit ang pagod na iyon ay hindi nagpapatahimik sa akin katulad ng dati. Ginagawa nito akong maliwanag. Hindi ako bibig na maari niyang sakalin. Kapag gusto niya, nagsalita ako ng dahan-dahan. Pinapanatili ng nanay ang karangalan sa pamamagitan ng pagpilit sa iba na manatiling tahimik. Ano ang halaga ng karangalang iyon? Agad tumayo si Aling Estela. Akala ko ay sasampalin niya muli, ngunit hindi niya ginawa. Sinabi lang niya, pinipilit na ritmiko ng boses niya. Kung magsasalita ka pa, palalayasin kita sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon noong dati, marahil ay natakot na ako. Ngunit pagkatapos ng gabing ito, naramdaman ko na parang walang laman na iyon. Biglang napagtanto ko na ang pagpalaya sa akin ni Aling Estela, o hindi na ito ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay nasaan si Bernard at ano ang iniisip niya sa gabing kanyang nawala sa kanyang sariling pinagmulan. Hindi ko na sinagot siya. Umakyat ako sa kwarto, isinara ang pintuan at naupo sa sahig. Kinuha ko ang gamot mula sa cabinet, pinahid sa pisngi. Malamig ang gamot ngunit mainit ang aking puso katulad ng uling. Binuksan ko ang aking telepono at tinawagan si Bernard. Tumunog lamang ang linya. Nagpadala ako ng mensahe. Nasaan ka? Hindi kita pinipilit na umuwi, ngunit sabihin mo sa akin kung ano ang iyong ginagawa. Ang mensahe ay naipadala at nanatiling tahimik. Sa labas ng bintana, nanigas na ang hamog. Ang kalsada ay bihira na ang tunog ng kotse, paminsan-minsan ay may tumatahol na aso sa malayo. Pumikit ako, ngunit sa tuwing pipikit, makikita ko si Bernard na nagtatanong gamit ang sirang tinig. Ang tunay na tatay ko, sino siya? Na parang nagtatanong sa sarili niya na lumulunok ng piraso ng salamin. Halos 3:00 ng umaga bago ako nakatulog ng kaunting oras. Natulog ako sa gilid ng kabilugan, isang maliit na ingay lang ay maari akong mahulog. Nang 5:30 na, maliit na liwanag sa labas, tumunog ang aking telepono, nagulat akong tumayo. Lumabas ang mensahe mula kay Bernard, ilang salita lamang, ngunit katulad ng humila sa akin mula sa lusak. Huwag sabihin sa nanay nasa bahay ni Tito Nanding ako. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Tito Nanding, kapatid na lalaki ng biyenan kong lalaki, ayon sa formal na relasyon. Isang taong hindi madalas binanggit sa loob ng bahay. Nakita ko lang siya ilang beses pangunahin tuwing anibersaryo at Pasko. Magsasalita siya ng tuwiran at matawa ng malakas, ngunit paminsan-minsan kapag tumingin ka sa kanyang mga mata, may isang bagay na parang umiiwas, katulad ng isang taong palaging may alam, ngunit hindi nagkakalakas ng loob para sabihin. Umupo ako ng ilang oras, sa puso ko ay nagkaroon ng isang ibang takot. Natatakot na kapag nakatagpo si Bernard si Tito Nanding, maaari siyang matambaan ng isa pang malamig na timba ng katotohanan. May mga katotohanan na katulad ng sibat, hindi ka agad pinapatay, ngunit paulit-ulit na hinuhugasan hanggang sa mawalan ng dugo ang tao, ngunit nag-aakala pa rin na malusog siya. Nagmadaling nagbihis ako, nagsuot ng mainit na damit. Nang ilabas ang telepono, binuksan ko ang voice recorder. Sinubukan ang ilang salita upang matiyak na matutukoy ng mikropono ang tunog. Inilagay ko sa bag ang maliit na flashlight at bote ng tubig. Bago lumabas, nagpadala ako ng mensahe kay Tito Nanding. Kung hindi kami makauwi, bago mag-11 ng gabi, pakiusap na dumaan sa aming bahay para tingnan. Hindi ko ipinagliwanag ang dahilan, mas mahaba ang ipinapaliwanag, mas madaling malantad. Paglabas ko ng pintuan, ang hamog ay nalalatag sa mga punong buwelo sa labas ng bakuran.
Ang kalsada ay wala pa ring bisita. Lumakad ako nang mabilis lumapit sa bahay ni Tito Nanding. Nakaraos sa isang landas na lupa lumiko sa isang eskinita na may bakod ng gumamela. Nakarating ako, tibok ang puso ko ng malakas. Ang bakod ng bahay ay nakaawang sa loob, ay may narinig na tinig, hindi malakas ngunit matigas. Ang tinig ni Bernard, nakilala ko kaagad. Nakatayo ako sa labas ng bakod, hindi agad pumasok. Hindi dahil natatakot sa Tito Nanding, kundi natatakot na marinig ang isang salita na hindi na maaring balikan. Nagsasabi ang mga tao na kapag nalaman mo ay magiging malungkot ka, ngunit noong nakarating na ako rito, kahit gusto ko pang maging tahimik, hindi na makakamit ang tahimik na iyon. Naglagay ako ng tenga sa puwang ng bakod. Maririnig ang tinig ni Bernard, mabilis at mapagal, katulad ng isang taong naglakad ng mahabang panahon gamit ang galit. Tito, huwag ng ikot. Tito, ang kapatid ng tatay, alam na ng Tito ang lahat. Isang tanong lang ang tinatanong ko, ang tunay kong ama, sino siya? Maririnig ko na umigting ang aking puso ang tanong na iyon. Kagabi ay tinanong ni Bernard ang kanyang ina, hindi sumagot si Aling Estela. Ngayon ay tinanong niya ang Tito, ang tinig niya ay hindi na nanginginig. Ito na ang tinig ng isang taong napilitan hanggang sa natitirang 100 o malalaman o mababasag. Ang tinig ni Tito Nanding ay sumagot, hindi malakas, ngunit mabigat. Bernard, pakinggan mo ang Tito, ang bagay na ito, hindi ito laging magpapaliwanag para maging magaan. Bahagyang natawa si Bernard, ang tunog ay matindi. Magaan, 35 taon ang nakalipas. Tinawag ko ang tatay bilang tatay, nagtiwala sa nanay bilang nanay. Ngayon ay sasabihin ng Tito na huwag na akong malaman para maging magaan. Ito ay lumabas mula sa loob ng aparador, sinabihan na rin ako ng nanay. Kailangan ko na nilang malaman. Nanatiling tahimik si Tito Nanding sandali. Narinig ko ang pag-ikot ng upuan. Nagsalita si Tito, ang tinig ay bumaba. Hindi itinago ng Tito dahil gusto ng Tito na itago. Itinago ng Tito dahil may mga dila sa barangay na ito na mas makamandag pa sa kutsilyo. Kapag lumabas ito, hindi lamang ang nanay mo ang mapahiya, kundi pati ang buong tahanan. Agad sumagot si Bernard, ang tinig ay malamig. Ang tahanan o ang sinasabi ng Tito ay ang sarili niya ang mapahiya. Mahigpit na hinawakan ko ang kahoy ng bakod, ang pawis sa aking palad ay malamig. Nakita ko ng malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ni Bernard ngayon at ng karaniwang Bernard. Karaniwang siya ay matahimik. Ngayon ay katulad ng isang malaking bato na nasira, ang bawat gilid ay matalas. Nagsalita muli si Tito Nanding, mukhang sumubok na lumambot. Bernard, tanong ng Tito sa iyo, ng tapat, ano ang gagawin mo kapag sinabi ng Tito ang katotohanan? Aabusuhin mo ang iyong tatay Rodrigo na nasa altar? Kokontrahin mo ang lahat? Mabilis na sumagot si Bernard, ang tinig ay malamig. Hindi ko kokontrahin ang kahit sino. Kailangan ko lang malaman kung saan ang ugat ko. Nanatiling tahimik si Tito Nanding, maririnig ang malakas na paghinga ni Bernard pagkatapos. Ang tinig ng Tito ay bumaba, katulad ng isang taong tinatanggap na siyang magsasalita nang hindi niya gustong sabihin. Tito, sabihin mo kapag patuloy kang nagtago, hahanapin ko ang ibang makakaalam. Inaakalang hindi alam ng mga tao sa labas ang bagay na ito kahit ngayon. Iyon ang nagpanigilin sa akin. Biglang naalala ko ang mga mata ni Aling Estela kagabi, tunay na natakot, hindi lamang natakot dahil binasa ni Bernard ang libro, kundi natakot dahil mayroon ding ibang taong hawak ang lihim na iyon. Nagsalita si Tito Nanding, ang tinig ay katulad ng isang taong tinatanggap na siyang magsasalita ng hindi gustong salita. Tito ay hindi nagtago dahil gusto ng Tito na itago ito, nagsalita siya. Tito ay natatakot sa mga dila sa barangay, natatakot kung lalabas ito, hindi lamang ang nanay mo ang mapahiya, madadamay ang buong tahanan. Agad sumagot si Bernard, ang tinig ay malamig at tiyak. Ang tahanan o natatakot ang Tito sa kanyang sariling dila. Nang sandaling iyon, ang aso sa loob ng bahay ni Tito Nanding ay bigla na lamang sumabog na tumahol. Ang pagtahol ay hindi tulad ng random na pagtahol, ito ay pagtahol ng sunod-sunod, matalas at galit, katulad ng nakatagpo ng estranghero. Nagulat ako, ang puso ko ay lumundag mula sa dibdibo. Mula sa likod ng bakod ng gumamela sa gilid ng bahay,
may ingay na ksotso at katulad ng may yumaon sa tuyong dahon. Agad akong lumingon, isang anino ang dumaan, nang mabilis isang manipis at matangkad na anino. Nakita ko lamang ang isang madilim na damit na naglaho sa likod ng palumpong malapit sa eskinita. Nakatayo akong walang galaw. Tumahol ng malakas ang aso ni Tito Nanding. Mula sa loob ng bahay, sumigaw si Tito Nanding. Sino iyon? Si Bernard ay katulad ng naguisgis. Siya ay nagmadaling lumabas sa bakuran patungo sa pinto. Ang bakod ay bigla na lamang bumukas ng malakas at napilitan akong umiwas sa isang tabi. Lumabas si Bernard, sa harapan ko puti ang kanyang mukha. Malawak na bukas, ang mga mata, hindi na ito ang mukha ng galit, kundi ang mukha ng taong nakakita ng isang bagay na nagpapanigilin sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso. Bernard, ano ang nangyari? Hindi agad sumagot si Bernard. Lumingon siya sa eskinita, pagkatapos ay tumingin sa palumpong katulad ng sinisikap na makita muli ang anino na nawala. Ang kanyang leeg ay gumagalaw, ang mga labi niya ay gumagalaw, ngunit walang lumabas na salita. Lumabas din si Tito Nanding, nakatayo sa likod ni Bernard ng isang hakbang. Tumingin ang tito sa akin, pagkatapos ay kay Bernard. Ang mukha niya ay puno ng inis at takot ng sabay. Nakikinig ka sa labas ng bakod, para saan? Ang tito ay nagalit, ngunit ang tinig ay wala ng lakas. Pumasok na tayo, pumasok at pag-usapan natin. Hindi ako makapagsalita, tumingin lamang ako kay Bernard. Nakita ko na ang kanyang kamay ay malamig sa aking kamay. Narinig mo ba? Tanong ko ng mababa. Tumango si Bernard. Ang tito ay malapit nang magsalita at pagkatapos ay nagabayan. May taong nandito sa labas ng bakod. Mayroon talagang nagtayo roon na nakikinig o sinadya para pigilan. Tumingin si Tito Nanding sa akin, pagkatapos ay kay Bernard. Ang mukha niya ay sabay puno ng inis at takot. Pumasok na kayo. Pumasok at pag-usapan natin sa loob. Bago ko pa maisagot, hinawakan ko ang kamay ni Bernard, malakas na mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay laginan malamig sa aking mga kamay. Tumango siya, ng napakababa, tumango, na katulad ng hindi payag, dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Lumabas kami sa eskinita ng magkasama. Ang hangin ay bumugso at malamig ang mukha. Ang lumang tulay sa labas ay nakaabay sa malaking kanal. Lumakad kami palayo habang narinig ko si Bernard na nagsalita ng napakababa, katulad ng nagsasalita sa kanyang sarili. Christina, kung tama ang iniisip ko, ito ay tunay na nakakakilig. Hindi ko tinanong kung ano ang iniisip niya, tahimik lang akong lumakad sa tabi niya. Narinig ang ingay ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa. Narinig ang hangin na humihiwalay sa bakod at ang pakiramdam na may matang nakatingin pa rin sa likod namin, hindi na gumagalaw. Habang hinahawakan ko si Bernard para bumaba mula sa tulay, lumakad kaming palayo. Ang hangin ay patuloy pa ring humihipas, ang tubig ay patuloy na umaagos. Ngunit sa loob ko, isang bagay ay nagbago na. Ngayon, hindi na ako magtatahimik para sa kapayapaan. Pagsapit sa bahay, si Bernard ay hindi nagsasalita ng marami. Umupo siya sa baitang ng pintuan, ang ulo ay hawak ng dalawang kamay, katulad ng isang taong nakakarinig pa rin ng tunog ng lupa na bumabagsak sa kanyang likod. Naiintindihan ko na kung papanatilihin ko siyang ganito, ang isang karagdagang hagupit lamang ay maaari siyang muling madulas. Hindi ko ibinalita si Bernard ang tungkol sa nangyari sa tulay, sinabi ko lamang ng maikli kay Aling Estela na pagod si Bernard at kailangan niyang matulog. Tumingin si Aling Estela sa mukha ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng mabilis, ngunit hindi rin siya nangahas na magtanong ng malalim. Ang uri ng takot niya ngayon ay hindi nakapangyarihan ng biyenang babae. Ito ay takot sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit patuloy na lumalapitan. Nang makapasok na sa kwarto si Bernard, naupo ako sa labas ng koridor ng matagal na panahon. Binuksan ko ang aking telepono, tiningnan muli ang mensahe ng hindi kilalang numero. Ang mga salita mag-isa at ang pamumutok na pananalita ay nagpagana sa katawan ko. Ang taong nagpadala ng mensahe ay hindi lamang alam ang kahinaan ni Bernard, alam din niya kung paano patulakin ang isang lalaki ang pagtutumbok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at sa salitang kahihiyan.
Wala akong kaalaman sa teknolohiya ngunit mayroon akong ugali ng isang tindero kapag naghinala ka na dapat ka nang mag-imbestiga. Muling tinawagan ko ang numero. Walang sumasagot. Nagpadala ako ng mensahe. Sino ka? Walang sagot. Ngunit napansin ko, ang isang bagay ang mensahe ay naipadala. Ibig sabihin ay gumagana pa ang telepono sa kabilang panig, ngunit sinadya nilang huwag sumagot. Naupo akong naaalala ang buong araw na ito ang mga lugar na aming pinuntahan, ang mga lugar na maaaring may nakatayo na nanonood. At pagkatapos ay biglang naalala ko ang isang napakamaliit na eksena. Nang nagmamadali akong lumakad ng umaga dumaan ako sa tindahan ng aming kalapit. May isang lalaki na nakatayo sa tabi ng alang-alang ng tindahan, hawak ang telepono. Nang makita niya ako, lumingon siya. Ang taong iyon ay matangkad at payat, bahagyang nakayuko ang mga balikat, may ilang puting buhok. Sa aming barangay, hindi maraming lalaki ng ganong edad. Nilikha ko ang isang listahan sa aking isipan at ang isang pangalan ay biglang lumabas katulad ng isang bato na nahulog sa balon. Mang Seling Domingo. Si Mang Seling ay isang kapitbahay na 2 eskinita mula sa aming bahay. Dati ay bumibisita siya sa bahay, minsan ay nagtatanong tungkol sa trabaho ni Bernard sa construction, minsan ay pinupuri si Aling Estela sa kanyang disiplina at ayos ng tahanan. Nagsasalita siya ng mababa at palaging mukhang nakangiti, uri ng ngiti ng taong sanay na makinig ng tsismis ng lahat. Nagtanong ako sa sarili ko kung si Mang Seling, bakit niya gagawin ito? Nagsasabi ang mga tao na walang nagbibigay ng kahit anong bagay ng libre kapag may layunin, lalabas din ito sa kalaunan. Naghintay akong gumising si Bernard ng buo bago ko sabihin sa kanya. Tumingin siya sa telepono. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang tinig niya ay putol-putol, katulad ng naalala ng isang bagay na matagal nang nawala. Si Mang Seling madalas siyang pumunta sa bahay mula nang buhay pa ang tatay. Sinabi ng tatay si Mang Seling ay maraming alam, ngunit kaunti lang ang sinasabi. Nagtataka lang ang tatay sa kanya. Tumango ako. May maraming alam ngunit nagpapadala ng ganoong mensahe, hindi iyon dahil sa kabutihan. Tinitingnan ni Bernard ang kanyang mga kamay. Ngunit kung si Mang Seling ang iyon, paano niya nakuha ang numero mo? Sumagot ako ng katulad ng pangkaraniwan. Sa aming barangay, kahit sino ay makakakuha ng numero sa isang tanong. Dagdag pa, pumunta siya sa aming bahay ng maraming beses, basta lumingon ka at makita mo ang numero na nakadikit sa likod ng cover ng telepono, makukuha mo na. Nginuya ni Bernard ang kanyang labi. Galit ka, nagsalita siya. Nagsimulang maging mainit ang kanyang tinig. Galit ay senyales na mabuti. Ang taong desperado ay malamig, ang taong nagagalit ay gustong mabuhay pa. Agad sumarsa ang aking telepono, muli ang hindi kilalang numero, maikli ang mensahe at walang anumang salutasyon. Pumunta ka sa lumang bahay sa dulo ng barangay, nang mag-isa gusto mong malaman kung sino siya, dumating ka doon. Tinitingnan ko ang mensahe, ang aking mga kamay ay nanlamig. Ibinigay ko ang telepono kay Bernard para makita. Binasa niya, ang kanyang mukha ay naging madilim. Hindi, huwag kang pumunta. Ngunit kung sa tingin ko, hindi ko pa natatapos ang salita, nang pinutol na niya ako. Hindi mo naiintindihan, ginagamit nila tayo. Maingat niya. Tinitingnan ko siya. Kung pabayaan ko siyang mag-iisa sa ganitong estado, natatakot akong muli siyang lumabas ng kanyang sarili sa isang mas mapanganib na paraan. Huminga ako ng malalim, sinisikap na magsalita ng matibay. Hindi tayo pupunta ng mag-isa, sabay tayong pumunta para makita natin kung sino sila. Nanatiling tahimik si Bernard ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtango siya ng napakababa, katulad ng pagtango na hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil wala ng ibang paraan. Lumabas kami sa bahay nang lumubog na ang araw. Ang hangin ay maliwanag at malamig ang mukha. Ang lumang puno ay nakaabay sa malaking kanal, ang rehas na bakal ay kalawang na, ang sahig ng tulay ay basag na bato. Mula sa malayo ay maririnig na ang tunog ng tubig na umaagos, katulad ng tinig ng isang nagbubulong. Naghihintay pa rin ako sa tulay nang tumunog ang aking telepono. Ang hindi kilalang numero, muling mensahe. Umakyat ka sa rehas. Basura si Bernard, para saan pa ang pamumuhay niya? Binasa ko ito at nanginig ang aking mga kamay.
Ibinaling ko kay Bernard, binasa niya. Nakita ko ang kanyang mukha na puti, ang mga mata niya ay malawak na bukas. Hindi na ito ang mukha ng galit, kundi ang mukha ng isang taong nakita ang isang bagay na nagpapanginig mula sa batok pababa sa gulugod. Nagsalita si Bernard ng mabulusan. Chris, nagsalita siya. Binubuo ng mga ito tayo. Pagkatapos ay katulad ng isang hindi nakikitang lubid ang humila sa kanya. Siya ay nagmadaling lumakad patungo sa gitna ng tulay. Umakyat siya sa rehas. Totoo. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo lamang, mabilis, katulad ng isang kisap. Nagmadali akong lumapit, niyakap ng mahigpit ang kanyang baywang mula sa likod, hinila ng pababa. Ang katawan niya ay mabigat. Nadulas ang aking paa, ang tuhod ko ay nabunggo sa gilid ng tulay at sumakit ng husto, ngunit hindi ko binitawan. Bernard, pakinggan mo ako, sinabi ko. Sa kanyang tenga humihingal at humihila. Hindi ka pumipili kung paano ka ipinanganak, ngunit maaari kang pumili kung paano ka mabubuhay. Huwag hayaang gamitin nila ang nakaraan ng iyong nanay para patayin ang iyong buhay. Biglang natigil si Bernard. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, isang malaking lalaki, ngunit nanginginig katulad ng isang bata. Nagsalita siya ng pabago. Nakokonsensya ako. Pakiramdam ko ay katulad ng isang mantsa. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi. Ang mantsa ay ang taong nagpapadala ng mensahe na iyon, hindi ikaw. Humipas ang hangin sa tulay, ginulong ang aking buhok ng mabilis. Itinaas ko ang aking ulo ng reflex at tibok ang aking puso ng isang beses. Sa dulo ng tulay, sa bahagi ng kadiliman, may isang taong nakatayo roon. Hindi siya humakbang palapit, hindi nagsalita. Nakatayo lamang siya, ang madilaw na ilaw ng kalsada ay nagbigay ng liwanag sa isang matangkad at payat na anino, at sa isang kisap mata, ang taong iyon ay lumiko at nawala sa likod ng punong-puno, katulad ng hindi siya umiral. Nagsikap akong tumingin, ngunit nilunod na siya ng kadiliman. Nakita rin ito ni Bernard. Agad niya hinawakan ang aking kamay, mahigpit na mahigpit. Nakita mo ba? Totoong may taong gumagabay sa atin. Tumango ako. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo na. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bagay na ito ay hindi na lang tungkol sa pagtatago ng lihim ng pamilya. Ito ay isang laro ng isang taong gumagamit ng lihim para durugin ang ibang tao. At ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan, kung saan may taong sadyang nagsisikap na itulak si Bernard sa kamatayan. Hinila ko si Bernard palayo mula sa tulay. Siya ay nakatayo, nang walang lakas sinandigan ko siya sa bawat hakbang para maiuwi siya. Pagsapit sa bahay, tahimik si Bernard. Hindi siya nagsalita ng marami. Umupo siya sa baitang ng pintuan, ang mga kamay ay nakapatong sa noo niya. Naiintindihan ko kung iiwan ko siyang nag-iisa sa ganitong kalagayan, isang dagdag na hagupit lamang ay maaari siyang muling madulas. Wala akong ibinalita tungkol sa nangyari sa tulay kay Aling Estela. Sinabi ko lamang nang maikli na pagod si Bernard at kailangan niyang matulog. Tinitingnan ni Aling Estela ang mukha ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng mabilis. Ngunit hindi rin siya nangahas na magtanong ng malalim. Ang uri ng kanyang takot ngayon ay hindi nakapangyarihan ng isang biyenang babae. Ito ay isang takot sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit patuloy na lumalapitan. Nang gabi na, nang matahimik na ang lahat, umupo ako sa labas ng koridor ng matagal. Binuksan ko ang aking telepono, tiningnan ang mensahe ng hindi kilalang numero. Ang mga salita mag-isa at ang pambabang salita ay nagpaalala sa aking katawan. Ang taong nagpadala ng mensahe ay hindi lamang alam ang kahinaan ni Bernard, alam din niya kung paano patulakin ang isang lalaki ang pagtutumbok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at sa salitang kahihiyan. Wala akong kaalaman sa teknolohiya, ngunit mayroon akong ugali ng isang tindero. Kapag naghinala ka na dapat kang mag-imbestiga. Muling tinawagan ko ang numero. Walang sumasagot. Ngunit napansin ko, ang isang bagay, ang mensahe ay naipadala, na ibig sabihin ay gumagana pa ang telepono sa kabilang panig, ngunit sinadya nilang huwag sumagot. Naupo akong naaalala ang buong araw na ito, at biglang naalala ko ang maliit na eksena mula sa umaga.
Nang nagmamadali akong lumakad, dumaan ako sa tindahan ng aming kalapit bahay. May isang lalaki na nakatayo sa tabi ng alang-alang hawak ang telepono. Nang makita niya ako, lumingon siya. Ang taong iyon ay matangkad at payat, bahagyang nakayuko, ang mga balikat, may ilang puting buhok. At sa pagkakataong iyon, ang pangalan ay biglang lumabas sa aking isipan katulad ng bato na nahulog sa balon. Mang Seling Domingo. Si Mang Seling ay isang kapitbahay na 2 eskinita mula sa aming bahay. Madalas pumunta sa bahay namin, minsan ay nagtatanong tungkol sa trabaho ni Bernard, minsan ay pinupuri si Aling Estela sa kanyang disiplina. Nagsasalita siya ng mababa at palaging mukhang nakangiti. Uri ng ngiti ng taong sanay na makinig ng tsismis ng lahat. Nagtanong ako sa sarili ko kung si Mang Seling ang iyon, bakit niya gagawin ito? Nagsasabi ang mga tao na walang nagbibigay ng kahit anong bagay ng libre kapag may layunin, lalabas din ito sa kalaunan. Naghintay akong gumising si Bernard ng buo bago ko sabihin sa kanya. Tumingin siya sa telepono at nagsalita, ang tinig niya ay putol-putol, katulad ng naalala ng isang bagay na matagal nang nawala. Si Mang Seling, madalas siyang pumunta sa bahay mula nang buhay pa ang tatay. Sinabi ng tatay si Mang Seling ay maraming alam, ngunit kaunti lang ang sinasabi. Tumango ako. May maraming alam ngunit nagpapadala ng ganoong mensahe, hindi iyon dahil sa kabutihan. Tinitingnan ni Bernard ang kanyang mga kamay. Ngunit, kung si Mang Seling ang iyon, paano niya nakuha ang numero mo? Sumagot ako ng katulad ng pangkaraniwan. Sa aming barangay, kahit sino ay makakakuha ng numero sa isang tanong. Dagdag pa, pumunta siya sa aming bahay ng maraming beses, basta lumingon ka at makita mo ang numero na nakadikit sa likod ng cover ng telepono, makukuha mo na. Nginuya ni Bernard ang kanyang labi. Ano ang gagawin natin? Sinagot ko siya ng malinaw, isang-isa, katulad ng paglalagay ng mga resibo sa tamang ayos. Una, huwag lumayo ng mag-isa. Sabay tayo. Pangalawa, i-record ang lahat. Pangatlo, dapat may paraan tayo ng pag-atras. Tumango si Bernard ng medyo mababa, isang pagtango na hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil wala ng ibang paraan. Lumabas kami sa bahay nang madilim na ang langit. Ang lumang bahay sa dulo ng barangay ay kilala bilang isang lugar na matagal nang tinatalikuran. Ang may-ari ay umalis at hindi na bumalik, nag-iwan ng utang at problema, kaya walang nangahas na tumira roon. Sa gabi, ang lugar na iyon ay katulad ng isang itim na bahagi sa mapa ng barangay. Ang paglalakad namin doon ay dahan-dahan, walang maraming salita. Sa bawat pagtirik ng hangin sa mga talahib, nararamdaman ko ang pagkamalamig sa likod ng aking ulo. Ngunit pinalala ko sa sarili ko ang isang salitang sinabi ng aking nanay. Matakot ka, ngunit kapag tama ka, tumayo ng tuwid. Tama o mali, hindi pa alam ang lahat, ngunit malinaw na may isang taong nagsisikap na durugin si Bernard, at hindi ko kayang matayong walang kilos at panoorin. Ang pintuan ng lumang bahay ay nakabukas ng bahagya, amoy ng lumang kahoy at malamig na lupa ay humampas sa amin pagpasok namin. Binuksan ko ang flashlight, ang liwanag ay lumipas sa lumot na sahig, sa mga sirang upuan, sa dingding na may mga batik. Narinig ko ang isang tinig mula sa sulok ng dilim. Nakarating ka rin pala. Isang tao lang ang aking tinawag. Nagulat ako. Humakbang pataas si Bernard. Instintibo niyang hinarang ako sa harap. Lumabas mula sa dilim ang taong iyon. Ito si Mang Seling. Eksaktong iyon. Ang matangkad at payat na anino, ang palaging tila nakangiting mukha, ngunit ngayon ang ngiti ay manipis katulad ng talim. Tinitingnan ni Mang Seling si Bernard, pagkatapos ay ako ang tinig niya ay dahan-dahan. Manugang na rin ang sumama. Matapang. Maganda. Agad nagtanong si Bernard, tigas ang tinig. Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Nagkibit balikat si Mang Seling. Ako, bakit hindi? Nagpadala ba ako ng maling bagay? Ano ang gusto mo mula sa aming pamilya? Ngumiti si Mang Seling, ang ngiti niya ay lumayo mula sa kanyang mukha. Ikinuha niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang sobre tuyong papel, dilaw na color, ang gilid ay nasira at nakabalot sa plastik. Iniabot niya ito nang harapan kay Bernard. Tingnan mo, sino ang sulat kamay na ito?
Hindi agad hinawakan ni Bernard. Tinitingnan niya ang sobre, mapula ang kanyang mga mata. Nagtingin ako nang mabilis ang sulat kamay ay nakatagilid katulad ng nakita ni Bernard sa libro kagabi. Dinuduyan ng aking tiyan. Nagsalita si Mang Seling mababa, ngunit matalas ang tinig. Sulat ito ni Aling Estela, isinulat para kay Vicente. Sa loob ng sulat na ito ay buo ang lahat. Kapag pinakinggan mo malalaman mo ang katotohan, kung saan ka nanggaling. Namutla si Bernard paulit-ulit na kumikislap, katulad ng hindi makapaniwala sa sariling tenga. Anong Vicente? Bahagyang ngumiti si Mang Seling, mapait. Anong Vicente pa? Kapatid na lalaki ni Tatay Rodrigo na patay na, ngunit ang kanyang lihim ay hindi pa patay. Narinig ko iyon at tila naging malamig ang aking mga tenga. Hindi ko kaagad tiningnan si Bernard na tatakot na makita ang kanyang ekspresyon pagbagsak, ngunit nakita ko pa rin. Hindi na nagbibigay ng kahit anong babala si Mang Seling, sinadya niya ang pagpapaalab. Nagtayo si Bernard ng walang galaw, pagkatapos ay nagsalita siya ng isang salita na tuwid. Kung gusto mong gamitin iyon para piliin mo ako, subukan mo. Nagulat si Mang Seling. Tiningnan niya si Bernard ng medyo hindi inaasahan. Patuloy ni Bernard, gusto mo ba akong tumawag sa iyo bilang tatay para payagan kita? Hindi ba? Tumango si Mang Seling nang mahinahon katulad ng normal na bagay. Isang salita lamang, hindi kita pinalitan. Ng tatay mo, gusto ko lang sabihin mo na alam mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na mabuhay. Tumingin si Bernard sa kanya, ang mga mata niya ay katulad ng bagong naplatyo. Ang nagbigay sa akin ng pagkakataon o ang pumatay. Nagpigil si Mang Seling ng isang sandali, ngunit agad niyang nakuha ulit ang posisyon niya. Tao lang naman tayo. Nagkakamali. Ngayon ang katanungan ay gagawa ka ba ng tama o hindi? Agad na sumulong ako, kinuha ang sobre. Tinitingnan si Mang Seling ng tuwid. Nais mo ba ang aming pamilya para bayaran ka? Kapag gayon, sabihin mo, ng malinaw, may saksi, may opisyal na tagapanood. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Seling. Tinitingnan niya ako, malamig ang mga mata. Parang nagsimulang mapanganib. Manugang matapang ka. Tinitingnan ko siya ng tuwid. Matapang o hindi, kung gusto ng Mang Seling ng anumang bagay, kausapin ang pamilya gamit ang papel at opisyal na saksi, ang uri ng pamimilit sa harap ng tarangkahan na dala-dala ang mga estranghero, hindi iyon asal. Nag-angkat si Mang Seling ng kamay, katulad ng papayagan ang kanyang mga kasama. Hinarangan sila ni Bernard ng harapan. Ang mga babae ay huminto. Sinabi ni Aling Estela ng takot, huwag-huwag gumawa ng mali. Ipinakita ni Mang Seling ang kanyang kamay sa kanyang mga kasama, huminto sila. Inayos niya ang kanyang leeg ng damit katulad ng walang nangyari. Hindi ako nananakit ng kahit sino. Nagpapaalaala lang ako. Ang sinasabi ko ay magagawa ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bernard, ang isang pangwakas na salita ay katulad ng selyo. Sa susunod na pagkikita sa plaza lahat ay dapat naroon. Kung wala, darating ako sa bahay ninyo para kuhanin kayong lahat. Sinabi niya iyon, lumiko at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Lumayo ng ilang hakbang, pagkatapos pa ay lumingon pa rin siya, ngumiti ng manipis katulad ng papel. Oo, ang bintana sa sala, tanda ang palitan ng maayos. Taglamig na malamig na talaga. Ang salitang iyon ay mukhang pag-aalaga, ngunit lahat ay alam na ito ay paalala na kaya niyang muli pang makapag-imbak kahit kailanman. Nang lumayas ng tuluyan si Mang Seling, si Aling Estela ay naupo sa baitang ng pintuan nang huminga ng mabilis. Lumingon si Bernard sa kanya, hindi siya nagalit at nagmura sa harap ng maraming tao. Nagsalita lamang siya nang sapat lang marinig ng kanyang ina. Nanay, huwag pabayaang isipin ng sino man naluluhod tayo sa kanila. Nagiyak si Aling Estela, ngunit hindi nang malakas. Ang luha niya ay bumagsak sa manggas ng damit, walang nakakakita. Nakatayo akong tabi-tabi, tinitingnan ko ang mga mata ng ilang tao sa barangay na doon pa rin ay palaging nakatingin. May ilang napagpalit na ang tingin, hindi na ang tsismis tingin, kundi isang bagong uri ng tingin, nag-iisip. At para sa akin iyon ay sapat na. Isang hakbang para lumabas mula sa panahon ng pagtatabing na 4 na taon. Kinabukasan, pagkatapos ng eksena sa plaza, walang nagbanggit ng nangyari kagabi, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi katahimikan ng kapayapaan.
Ito ay katahimikan ng pagbabantay, naghihintay kung ano ang susunod na galaw ng kabilang panig. Si Bernard ay gumising ng maaga, inilabas ang folder ng mga dokumento na aming inipon noong mga nakaraang araw inilatag sa mesa. Nang makita ko siya sa ganoong posisyon, naramdaman ko na hindi na siya ang lalaking tumakas papunta sa kwarto. Binuksan niya ang folder, nagsimulang tingnan ang bawat dokumento. Sa kabilang panig si Aling Estela ay nakaupo sa harap ng altar, ang mga kamay ay humahawak sa rosaryo. Hindi na siya dumalo ng ganoon sa kanyang karaniwang buhay. Marahil ay alam na niya kung hindi na maiipagtanggol ang katahimikan, kailangan niya ng ibang bagay. Nang malapit na ang 9:00, nakatanggap kami ng opisyal na mensahe mula sa barangay captain. Nagpadala si Mang Seling ng reklamo tungkol sa pagtatalo ng lupa. Reklamo, narinig ang salitang iyon, at kaagad na alala ko ang salita ni Mang Seling kagabi, opisyal na saksi. Inililipat na niya ang kwento mula sa bibig patungo sa papel, at iyon ay nangangahulugang hindi na siya basta-basta mapipigilan. Nagsalita si Aling Estela ng mapanganib. Huwag puntahan ang barangay. Kapag napag-usapan, malalaman ng lahat, mabubuo ang buong kwento. Tumingin si Bernard sa kanyang ina, ang tinig niya ay hindi malaki, ngunit matatag. Nanay, gusto nilang lumabas ang ating lihim sa plaza para gumawa ng presyur. Kung hindi tayo pumunta, ituturing nilang may sala tayo. Inihanda ko ang mga dokumento ng tamang pagkakasunod-sunod. Titulo ng lupa, mga resibo ng buwis, mga lumang papel, at ang sulat kamay na ibinigay ni Mang Seling sa akin noong kagabi. Nandoon din ito sa aking bag. Dahil ang bagay na iyon, ito ang ebidensya ng paniningil ng presyur. Nang dumating kami sa barangay hall, mas maraming tao kaysa karaniwan. Maliban sa mga opisyal, may ilang taong mula sa barangay na tao ding inimbitahan bilang saksi, at ilan pang mapag-usisang tumayo sa labas ng pintuan. Si Mang Seling ay nakaupong naghihintay, na katabi niya ang isang lalaking may damit pang opisina, nagsasalita katulad ng abogado o opisyal. Nang makita nila kaming pumasok, bahagyang ngumiti si Mang Seling. Isang ngiti na katulad ng taong may hawak sa kalsada at naghihintay kang lumakad doon. Sinabi ng barangay captain sa simula, inulit ang nilalaman ng reklamo ng lupa na may palatandaan ng panggagawa ng pabigat at pahiwatig ng karapatang naipagkaloob noong nakaraan. Ang lalaking kasama ni Mang Seling ay nagtayo, malinaw ang salita katulad ng pagbabasa. Ayon sa aming mga record, noong nakaraang 10 taon, pataas ang may-ari ng bahay, si Tatay Rodrigo, ay pumirma ng isang kasunduan ng paglipat ng isang bahagi ng lupa sa likod ng bahay bilang bayad sa utang. May mga testigo at notaryal na pagpapatunay. Agad nagtayo si Bernard, ang tinig niya ay malinaw. Kung may kasunduan, ano ang orihinal? Anong petsa ang pagpirma? Ang lalaki ay nagsisimulang mag-abot ng maraming papel, lahat ay mga photocopy. Ang orihinal ay nawala na dahil sa tagal ng panahon, ngunit ito ang kopya na may notaryal na pagpapatunay noon. Binasa ko ng mabilis ang petsa. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Dahan-dahan na nagtayo si Bernard, tinanong siya ng barangay captain. Nais mo bang sagutin? Tumango si Bernard, nananatiling kalmado. Ang petsa ng kasunduan na ito, ang petsa ng pagpirma na nakasulat dito, kailan ba ito? Sinabi ng lalaki ang petsa. Dahan-dahang tumango si Bernard, pagkatapos ay mabilis na inilabas ang kanyang telepono, binuksan ang isang larawan. Ito ang sertipiko ng pagkamatay ng aking Tatay Rodrigo. Ang petsa ng kanyang kamatayan ay malinaw. Kung ang kasunduan ay pumirma, pagkatapos ng petsa ng kanyang kamatayan, sino ang pumirma? Nanahimik ang buong hall. May ilang na narinig kahit saan, at pagkatapos ay katahimikan. Itinulak ng lalaking kasama ni Mang Seling ang higit pang mga papel, nagsalita ng nauutal. Malamang na ang dokumento ay ginawa ng maaga, ngunit ang petsa ay nalagay ng mas matagal para sa kaginhawaan ng proseso. Lumingon si Bernard sa lalaki, ang tinig niya ay malamig. Kaginhawaan ng proseso o kaginhawaan ng pandaraya, natigil si Mang Seling. Ang kanyang manipis na ngiti ay unti-unting nawala. Tinanggal ko ang papel mula sa aking bag, ibinigay sa barangay captain, nagsalita. Ito ay isang sulat kamay na ibinigay ni Mang Seling sa aming bahay. Ang nilalaman nito
ay sa pilitang pagkilala sa kanyang mga karapatan at pagiging may karapatang tumayo sa titulo ng bahagi ng lupa. Ito ay isang palatandaan ng pamimilit, hindi isang lehitimong reklamo. Pinagmasdan ng barangay captain ang papel, ang mukha niya ay naging seryoso. Si Mang Seling ay nagsumikap na baguhin ang usapan, lumingon sa mga taong nanonood. Kita ninyo? Hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Nagtataas pa sila ng boses laban sa isang matatandang tao. Nagtayo ang isang matandang lalaki, malapit sa harap na hanay, mahinahon ang tinig ngunit maririnig ng lahat. Nagsasabi ang mga tao, huwag hampasin ang taong tumatakbo, ngunit huwag hampasin ang taong bumabalik. Si Bernard ay bumalik, nagsasalita siya ng tuwid. Sino man ang gumagamit ng ibang tao para mapagsamantalahan, hindi iyon tamang ugali. Dahan-dahang nagsimulang nagpalit ang mga tao ng tingin. Hindi na ito ang tsismis tingin, ito ay isang bagong uri ng tingin, mga taong nagtatanong. Si Mang Seling ay inangat ang sobre, ang parehong sobre na nakita ko kagabi at sinubukang gamitin ito ng muli. Narito pa rin ang katotohanan ng pamilya nila. Kapag ibinunyag ko ito sa plaza, agad na hinarangan ni Bernard ang usapan. Mang Seling, gawin ninyo ang gusto ninyo. Ngunit ang sakit ng pamilya namin ay pag-aari ng pamilya namin. Hindi ninyo maaaring gamitin bilang palakol. Ang lupaing ito ay malinaw ang titulo, ang mga papel na inyong dala ay may mga kamalian na nakikita ng barangay captain. Tumingin ang barangay captain sa parehong panig at pagkatapos ay nagsalita. Itinatago ko ang papel bilang ebidensya. Ang lupa ay mananatiling kasalukuyang kalagayan, ipinagbabawal ang kahit anong pagtatayo. Kung mayroon kang lehitimong reklamo, may opisyal na papel na walang kamalian dalhin sa munisipyo para sa tamang proseso. Tumayo si Mang Seling, ang kanyang mukha ay namumula, ngunit ang mga mata ay nagsimulang maglantad ng kapaitan ng isang taong nawalan ng kalamangan sa entablado. Habang kami ay lumalabas sa hall, si Mang Seling ay tumayo sa baitang, ang tinig niya ay mababa ngunit maririnig namin. Bernard, inakala mong nanalo ka. Makikita pa natin. Lumingon si Bernard, ang tinig niya ay mahinahon. Kung gusto ng Mang Seling na subukan mangyari. Ngunit mula ngayon ay hindi na ako matatakot. Sa hapon ng araw na iyon, umuulan ng mapayapa. Inayos ko ang ilang mga papel na basa at naramdaman ko ang pagkabalisa sa puso ko. Nagsasabi ang mga tao na maaaring kumagat ang aso, nagbabago lamang sila ng paraan kapag napilitan. Si Bernard ay nagpabalik-balik sa bakuran, sinusuri ang mga pinto at kandado. Hindi na siya ang lalaking tahimik na tumayo sa sulok, nag-iingat siya ng tulad ng isang taong nagbabantay talaga ng kanyang tahanan. Si Aling Estela naman ay naupo sa tabi ng altar, ang mga mata niya ay pula. Hindi na siya nagalit at nagmura. Ang uri ng katahimikang iyon, ang uri ng katahimikang nabuo ng isang taong natanto na ang presyo ng pagtatago ng lihim ng matagal ay napakamahal. Sa gabi maririnig ang ingay ng lumubog sa kusina. Tumakbo akong lumabas, isang bato ang nasa gitna ng sahig ng sala, ang salamin ng bintana ay nasira, ang hangin ay pumapasok at humihiyaw. Agad na tumakbo si Bernard mula sa itaas, tinitingnan ang nasiring bintana, ang kanyang mukha ay malamig ngunit hindi nang babahala. Nagsalita siya ng napakababa. Nagsimula na sila. Si Aling Estela naman mula sa itaas ay nagmadaling bumaba, ang mukha niya ay puti katulad ng isang taong halos nalagpasan ng puso. Marahil ay sumuko na tayo. Bernard, tawagan mo siya at sabihing, dahan-dahang lumingon si Bernard sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagalit. Nagsalita lang siya ng pagod ngunit tiyak. Nanay, kapag sumuko tayo ng isang beses, sisiksik pa sila ng pangalawa at hindi na maaaring mabuhay ang tahanan nating ito na nakabatay sa takot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tito Nanding, hiniling sa kanya na dumating ng maaga at humingi ng tulong sa pag-aayos ng pansamantalang pinto habang hinihintay ang pagbabago nito. Sabay ay nagpadala siya ng mensahe sa barangay captain para iulat ang insidenteng ito. Gumawa ako ng aking ginagawa, kinuhanan ng larawan ang nasiring salamin, ang posisyon ng bato, ang lugar mula saan ito maaaring nagmula.
Ginawa ko ang lahat ng katulad ng isang taong hindi na nagtitiwala sa salita, ang lahat ay dapat nasa papel at sa record. Sa gabing iyon, walang natulog ng maayos. Si Aling Estela ay humihinga, nang pabigat si Bernard ay umupo ng tuwid sa likod at tahimik. Alam ko na si Mang Seling ay nagsisimula ng gumalaw ng tunay. Kinabukasan, maliwanag muli ang langit, ngunit sa loob ng aming puso, ang hangin ay hindi pa tumitigil. Agad na pumunta si Bernard, binago ang sirang bintana, gamit ang pansamantalang takip na kahoy. Habang ginagawa ito, tiningnan ko ang record ng mga papel na aming inihanda, titulo ng lupa, mga resibo, lahat ay tama ang pagkakasunod-sunod. Kasama rin ang papel na ibinigay ni Mang Seling sa tarangkahan, dahil iyon mismo ay ebidensya ng pamimilit. Nang bandang 9:00 nagpadala ng babala ang barangay captain. May bagong reklamo na naipadala kay kapitan ng bayan kasama ang mga dokumento ng paglipat ng lupa. Reklamo, ang salitang iyon ay sapat na. Hindi na ito simpleng pag-uusap sa bibig, nilipat na nila ito sa formal na proseso. Ibig sabihin, sinubukan nilang gawing mas opisyal ang pandaraya. Sinabi ni Bernard ng maikli, tayo na. Inihanda ko muli ang mga dokumento, titulo ng lupa, mga lumang bayad, lahat ng papel, at ang papel na ibinigay ni Mang Seling kasama rin iyon. Nang makarating sa barangay hall, mas marami pang tao kaysa dati. Bukod sa mga opisyal, may ilang bisita na testigo at ilan pang mapag-usisang nag-asang makarinig ng drama. Si Mang Seling ay nakaupong naghihintay, katabi niya ang lalaking may puting polo shirt nagsasalita, katulad ng isang abogado o opisyal. Nang makita nilang pumasok kami, bahagyang ngumiti si Mang Seling. Ang ngiti ng taong naghihintay sa iyo sa isang masamang lugar. Sinabi ng barangay captain ang nilalaman ng bagong reklamo, kasama ang pahiwalit ng karapatan sa lupa na ibinigay noong nakaraan at kasunduan ng pagbabayad ng utang, mga magagarang salita para sa isang bagay na kung titingnan ay simpleng pandaraya. Ang lalaking kasama ni Mang Seling ay nagtayo, malinaw ang pagbabasa. Ayon sa aming mga record, mga 10 taon nakaraan ang may-ari ng bahay, si Tatay Rodrigo, ay pumirma ng isang kasunduang paglipat ng isang bahagi ng likod na lupa bilang pagbabayad ng utang. May mga testigo at sertipikasyon noon. Agad na nagtayo si Bernard, ang tinig niya ay malinaw. May kasunduan, itatanong ko lang, orihinal ba ang papel na iyan at kailan ang petsa ng pagpirma? Nagsisimulang mag-abot ang lalaki ng mga papel, lahat ay photocopy. Ang orihinal ay nawala sa tagal ng panahon, ngunit ito ang kopyang may sertipikasyon noon. Mabilis na binasa ko ang petsa. Mahinahon na nagtayo si Bernard, tinanong ng barangay captain. Nais mong sumagot? Tumango si Bernard, tahimik at mahinahon. Ang petsa ng kasunduang ito, kailan nila sinabi? Inulit ng lalaki ang petsa. Dahan-dahan na tumango si Bernard, inilabas ang kanyang telepono, binuksan ang isang larawan. Ito ang sertipiko ng pagkamatay ng aking Tatay Rodrigo. Ang petsa ng kanyang kamatayan ay malinaw. Kung ang kasunduan ay pinirmahan, pagkatapos ng petsa ng kanyang kamatayan, sino ang pumirma? Nanahimik ang buong hall. Narinig ang ilang oo naman at tama yan, at pagkatapos ay katahimikan. Ang lalaking kasama ni Mang Seling ay nagsimulang mag-explain na nauutal. Malamang na ang dokumento ay ginawa ng maaga, ngunit ang petsa ay nalagay ng huli para sa kaginhawaan ng proseso. Tumingin si Bernard sa lalaki, ang tinig niya ay malamig. Kaginhawaan ng proseso o kaginhawaan ng pandaraya? Natigil si Mang Seling. Ang kanyang manipis na ngiti ay unti-unting naging wala. Inilabas ko ang papel mula sa aking bag, ibinigay sa barangay captain, nagsalita. Ito ay isang sulat kamay na ibinigay ni Mang Seling sa aming bahay. Ang nilalaman nito ay sapilitang pagkilala at karapatang tumayo sa titulo ng bahagi ng lupa. Ito ay isang palatandaan ng pamimilit, hindi isang lehitimong reklamo. Pinagmasdan ng barangay captain ang papel, ang mukha niya ay naging seryoso. Nagsubok si Mang Seling na baguhin ang usapan, lumingon sa mga manonood. Nakikita ninyo, hindi nila tinatanggap ang katotohanan, nagtatagis pa ng salita laban sa matatanda. Nagtayo ang isang matandang lalaki, malapit sa unahan, mahinahon ang tinig, ngunit maririnig ng lahat. Nagsasabi ang mga tao, huwag tapakan ang umalis, ngunit huwag tapakan ang bumabalik.
Si Bernard ay nakabalik na nagsasalita siya ng tuwid. Sinuman ang gumagamit ng iba para makuha ang sa kanila, hindi iyon tama. Dahan-dahang nagpapalit ang tingin ng mga tao. Hindi na ito ang chismis, tingin ito ay isang bagong uri ng pagtitimpi. Sinubukan pang gamitin ni Mang Seling ang sobre. Narito pa rin ang katotohanan ng pamilya nila kapag ibinunyag ko ito sa harap ng lahat. Agad na hinarangan ni Bernard ang usapan. Mang Seling, gawin ninyo ang gusto ninyo. Ngunit ang sakit ng pamilya namin ay pag-aari ng pamilya namin. Hindi ninyo maaaring gamitin bilang kutsilyo. Ang lupaing ito ay malinaw ang titulo, ang mga papel na inyong dala ay may mga kamalian na nakikita ng barangay captain. Tumingin ang barangay captain sa parehong panig at pagkatapos ay nagsalita. Itinatago ko ang papel bilang ebidensya. Ang lupa ay mananatiling kasalukuyang kalagayan, ipinagbabawal ang kahit anong pagtatayo o pagbabago. Kung mayroon kang lehitimong reklamo na may opisyal na papel na walang kamalian, dalhin sa munisipyo para sa tamang proseso. Tumayo si Mang Seling, ang mukha niya ay namumula ngunit ang mga mata niya ay nagsimula ng maglantad ng kapaitan ng isang taong nawalan ng kalamangan sa entablado. Habang lumalabas sa hall, si Mang Seling ay tumayo sa baitang, ang tinig niya ay mababa ngunit maririnig namin. Bernard, inakala mong nanalo ka. Makikita pa natin. Lumingon si Bernard, ang tinig niya ay mahinahon. Kung nais ng Mang Seling na subukan pa mangyari. Ngunit mula ngayon hindi na ako matatakot. Sa hapon ng araw na iyon, umuulan ng mapayapa. Si Bernard ay nagpabalik-balik sa bakuran, sinusuri ang mga pinto. Hindi na siya ang tahimik na lalaki na nakatayo sa sulok. Si Aling Estela naman ay naupo sa tabi ng altar, ang mga mata niya ay pula. Wala na siyang galit at pag-uusap. Ang uri ng katahimikang iyon ay ng taong natanto na ang mataas na bayad ng pagtatago ng lihim sa loob ng matagal na panahon. Pagdating ng gabi, narinig ang isang malakas na ingay mula sa kusina. Tumakbo akong lumabas. Isang bato ang nasa gitna ng sala, ang salamin ng bintana ay nasira. Ang hangin ay pumapasok at humihiyaw. Agad na tumakbo si Bernard, tinitingnan ang nasiring bintana, ang kanyang mukha ay malamig ngunit hindi nangangamba. Nagsalita siya ng napakababa. Nagsimula na sila. Si Aling Estela, mula sa itaas, ay nagmadaling bumaba, ang mukha niya ay puti, katulad ng isang taong halos napalampas ng puso. Marahil ay sumuko na tayo. Bernard, tawagan mo siya at sabihin nating dahan-dahan na lumingon si Bernard sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagalit. Nagsalita lang siya ng pagod ngunit tiyak. Nanay, kapag sumuko tayo ng isang beses, sisiksik pa sila ng pangalawa. At hindi na maaaring mabuhay ang tahanan nating ito na nakabatay sa takot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tito Nanding. Hiniling sa kanya na dumating ng maaga para tumulong sa pansamantalang pagsasaayos habang hinihintay ang pagpalitan ng bintana. Sabay ay nagpadala siya ng mensahe sa barangay captain para iulat ang insidenteng ito. Gumawa ako ng aking ginagawa, kinuhanan ng larawan ang nasiring salamin, ang posisyon ng bato, ang lugar na maaring pinanggalingan nito. Ginawa ko ang lahat ng katulad ng isang taong hindi na nagtitiwala sa salita. Lahat ay dapat nasa papel at sa record. Sa gabing iyon, walang natulog ng maayos. Kinabukasan, dumating si Tito Nanding ng maaga, dala ang isang rolyo ng kawad at sipit. Tinitingnan niya ang nasirang bintana, naging seryoso ang mukha. Kapag ganito ang putol, hindi ito isinagawa ng isang bata na nagtatakbuhan, may gawa. Iniabot din niya sa amin ang isang pakete ng lumang resibo ng buwis ng lupa mula sa pinakamatandang mga record na natagpuan niya sa bahay. Ito ay mula ng panahon ng inyong Tatay Rodrigo. Lahat ay nagsasabi na ito ay pag-aari ng pamilya, walang ibang pangalan. Nang dumating ang mensahe mula sa munisipyo, ng 10:00 sabay kaming nagtingin. Opisyal na imbitasyon para sa pag-uusap at pagpapatunay ng mga dokumento ng lupa. May imbitasyon din si Mang Seling at sa kanyang grupo. Ito na ang yugto na nais ni Mang Seling sa harap ng mas mataas na opisyal, mas opisyal na record, mas malaki ang posibilidad na maging opisyal ang kanyang hiling.
Nagsalita akong malinaw kay Bernard. Ang unang bagay, huwag tayong lumayo ng mag-isa. Sabay tayo. Pangalawa, i-record ang lahat. Pangatlo, dalhin natin ang lahat ng dokumento. Inihanda ko na ang lahat. Tumango si Bernard, isang pagtango na malinaw at desididong lumipat mula sa pagtanggap tungo sa pagsugal. Nang makarating kami sa munisipyo, mas formal na kapaligiran kaysa sa barangay, opisina, mga mesa, mga opisyal na may papel at ballpen. Si Mang Seling ay nakaupong naghihintay na, ang lalaking abogado o paralegal ay nandoon pa rin sa kanyang tabi. Matapos ang formal na pagpapakilala, ang proseso ay nagsimula. Ang grupong kasama ni Mang Seling ay muli naglatag ng kanilang mga dokumento kasama ang papel na may maling petsa. Si Bernard ay mahinahon na naghintay, pagkatapos ay dahan-dahang nagtayo. Hihilingin ko ang pahintulot na itanong ang petsa ng pagpirma ng kasunduang ito. Iyan ba ay araw na buhay pa ang Tatay Rodrigo? Ang opisyal ay binasa ang petsa mula sa dokumento, binasa rin ang sertipiko ng kamatayan na inilabas ni Bernard. Ang opisyal ay nag-inat ng kilay, binabasa ng maingat ang bawat papel. Ang petsa ng pagpirma sa inyong kasunduan ay higit sa 1 taon matapos ang petsa ng kamatayan sa sertipiko ng pagkamatay. Katahimikan. Ang lalaking kasama ni Mang Seling ay agad nagsalita, sinubukang ipaliwanag. Posibleng nagkamali sa paglalagay ng petsa, malamang ginawa ng mas maaga. Tumayo ang opisyal, nagsalita ng malinaw. Ang isang kasunduan na may petsa pagkatapos ng pagkamatay ng tagapaglagda ay automatikong walang bisa at posibleng may kasalanan sa batas. Itatago namin ang dokumento para sa karagdagang investigasyon. Lumingon si Mang Seling, ang kanyang mukha ay nagbago ng una akong nakita doon. Hindi na ito ang mahinahon at palaging ngumingiting mukha. Ito na ang mukha ng isang taong nakita ang kanyang baraha at napagtanto na wala silang halaga. Inilabas ko ang sulat kamay na ibinigay ni Mang Seling sa aming tarangkahan, ibinigay sa opisyal. Ito po ay isang sulat kamay na ibinigay ni Mang Seling sa aming tahanan. Nang personal ang nilalaman ay pagpilit sa aming pamilya na kilalaning may karapatan siya at pumirma ng kasunduan ng lupa. Ito po ay isang palatandaan ng pamimilit, hindi ng lehitimong kahilingan. Binasa ng opisyal ang papel, ang mukha niya ay naging mas seryoso. Subukan pa rin ni Mang Seling na baguhin ang usapan, lumingon sa mga taong nasa silid. Ang pamilyang ito ay may lihim na tinatago, may mga kamalian sa nakaraan, nagsisikap pa rin silang gumawa ng mas malaking impresyon. Ngunit hinarangan ng opisyal ang kanyang salita. Mang Seling, ang mga personal na bagay ng isang pamilya ay hindi bahagi ng usapin ng lupa ngayon. Kung mayroon kang lehitimong reklamo, dalhin ang mga tamang dokumento na walang pagkakamali sa petsa at pirmahan ng tamang tao. Agad na nagtayo si Mang Seling, ang kanyang mukha ay namumula ng husto. Lumabas siya, ang 2 kasama niya ay sumusunod. Bago mawala sa paningin, lumingon pa siya, sa tingin sa amin ay katulad ng kutsilyo na bumagsak sa sahig, ngunit hindi pa nasira. Bernard, manugang makikita pa natin. Nanatili si Bernard ng tahimik, ngunit tumingin sa kanya ng tuwid. Handa kami. Pagkatapos ng opisyal na pag-uusap sa munisipyo, naihatid na kami sa tamang proseso ng pag-iimbestiga ng mga dokumento. Ang opisyal ay nagpadala ng abiso na ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa lupang ito ay nakahold hanggang matapos ang investigasyon. At kapag natuklasan na ang mga kamalian sa mga papel, si Mang Seling ang mananagot sa batas. Paglabas naming 3 mula sa opisina, umiling-iling si Aling Estela at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko inakala na maaari palang magtapos ang ganitong bagay ng ganito. Nagsalita si Bernard, ang tinig niya ay hindi senyora, ngunit seryoso. Nanay, ang tanong ko ay hindi pa natatapusan. Ngunit ngayon na alam na natin ang lahat, ang pinakaimportanteng bagay ay hindi ang nakaraan. Ang pinakaimportanteng bagay ay ang pagpili ko tungkol sa paraan ng aking pamumuhay. Si Aling Estela ay tumingin sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay pula. Nagsalita siya, ang unang beses na may tunay na kahalagahan para sa akin. Ikaw, alam ko na mahirap ang pagiging manugang ko. Nagsalita ng mababa, ang tinig niya ay katulad ng gusto pang lumambot, ngunit may natatakot pa rin. Ikaw, alam ko na mahirap ang pagiging manugang ko.
pasensya na. 2 salita lamang ngunit para sa kanya, katulad ng pagputol ng isang mataas na pader mula sa kanyang puso. Hindi ko niyakap siya. Hindi ko rin ginawa ang dramang ngiti. Nagsalita lang ako ng malinaw. Mula ngayon, walang sinuman sa tahanan na ito ang maaaring gumamit ng kamay para sampalin ang iba. At walang sinuman ang maaaring gumamit ng karangalan para tapakan ang dignidad ng iba. Tumango si Aling Estela, ang luha ay nahulog, hindi na ito ang mga pekeng luha. Sa pagkakataong ito, ay tiwala ako na tunay siyang napagtanto na ang karamihan ng presyo ng pagtatago ng kasinungalingan at paggamit ng kasinungalingan bilang latigo. Si Bernard naman ay nagbago ng pinakamalaki, hindi na siya tumatakbo, hindi na siya nagsusumuko. Tumawag pa rin siya ng Tatay Rodrigo sa kanyang biyenan sa altar, patuloy na nagpapaningas ng kandila araw-araw. Ngunit hindi na niya pinabayaang ang nakaraan ng kanyang ina ay durugin ang kanyang sariling buhay. Isang gabi ay nagsalita siya sa akin, ang tinig niya ay mahinahon. Hindi ko napili ang aking pinagmulan, ngunit napili ko ang aking direksyon. Ang aking direksyon ay ikaw at ang tahanang ito. Narinig ko iyon at naramdaman ko ang pighati sa aking mga mata. Hindi dahil sa emosyon kundi dahil pagkatapos ng lahat ng gabing iyon sa wakas ay naramdaman ko na hindi na ako nag-iisang laban sa loob ng aking sariling tahanan. Ang aral na natutunan ko mula sa lahat ng ito, sa buhay may mga lihim na inaakalang pinapanatili para sa kapayapaan, ngunit kapag maling paraan ang paggawa, nagiging bitag ito para sa mga masamang tao. Dapat tayong mabuhay ng may kabutihan, ngunit hindi hanggang sa point na nawala na ang ating sariling dignidad. At kapag napilitan tayo, ang pinakaimportanteng bagay ay hindi ang pag-iyak, kundi ang malinaw na pag-iisip, ang malinaw na ebidensya, at ang kahandaang tumayo ng tuwid. Sapagkat sa huli ang mga taong nanirahan ng may katotohanan at dignidad ay ang nananatili. At ang mga nagtitika ng takot sa iba para mapanatili ang kanilang sariling lihim sa isang araw, mahaharap sila sa ilaw ng kanilang sariling mga gawa.